Ang mga estudyante ngayon ay napakalakas ng loob. Ang dalawang kabataan na ito ay nagsimula ng makipag-date kahit na nasa junior high pa lang sila. Gayunpaman, ang inosenteng mag-aaral na babae ay nagmahal sa isang lalaki na gago. Inubos niya ang lahat ng kanyang damdamin at baon, bumili ng maraming regalo para sa kanyang kasintahan sa anibersaryo. Ngunit wala siyang ibinigay sa kanyang kasintahan. Noong handa na silang maghiwalay para sa high school, gusto ng mag-aaral na babae na magkaroon ng pang-alaala na larawan kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit tinawag ng lalaking estudyante ang kanyang mga kaibigan para magpakuha ng litrato. Ang relasyong ito hindi opisyal. Kung sino ang mas nagmamahal, mas naghihirap. Si Go-hee ay ang pangalawang anak sa isang ordinaryong pamilya. Mayroon siyang napakagwapong kuya at laging pinapabora ng nanay nila ang kanyang kuya. Dahil isa siyang ganap na tao, mapalad siyang may ama na kumakampi kay Go-hee. Ngunit wala siyang boses sa bahay. Si Go-hee ay naging utusan ng kanyang ina at nakatatandang kapatid. Hating gabi pa lang, kailangan deliver ng pritong manok at hindi siya pinalad na makasalubong ang mga tagahanga na nakatayo sa harap ng bahay ng isang idolo. Nang lumabas ang idolo, agad na sumugod ang mga tagahanga at muntik nang maapakan si Go-hee. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang tumakas sa maingay na lugar. Nagtanong si Go-hee sa sarili, bakit kailangan niyang magdusa ng ganito? Kinabukasan, unang araw ni Go-hee sa high school. Umaasa siyang magkakaroon siya ng magandang bagong simula. Ngunit nang sumakay siya sa bus, nalaman ni Go-hee na naubusan na ng pera ang bus card niya. Biglang lumapit ang isang lalaking estudyanteng nagniningning ang aura at sinabing, babayaran ko po ang 2 tiket para sa kanya. Agad na nagkagusto si Go-hee at paulit-ulit na nagpasalamat sa lalaki. Ngunit lumabas na binayaran niya pala ang tiket ng best friend niya sa likod, kaya napahiya si Go-hee. Pinagmamadali ng driver si Go-hee na magbayad para makaalis na ang bus at napansin niya na suot din ng lalaking estudyante ang uniforme ng kanyang paaralan. Walang kahihiyang lumapit si Go-hee para humingi ng tulong at gusto naman ng lalaki na tuksuhin si Go-hee. Sinabi niya na ayaw niya, kaya kinailangan niyang lapitan ang driver at magmakaawa na pasakayin siya. Ngayon lang pumayag ang lalaking estudyante na magbayad. Bakit hindi mo agad tinulungan? Hindi alam ni Go-hee kung saan magtatago sa kahihiyan at hindi pa rin natatapos ang kamalasan niya. Nang pumasok si Go-hee sa gate ng paaralan, agad siyang hinarang ng isang grupo ng mga nakatatandang estudyante. Dahil akala nila ay estudyante siya ng middle school, lumabas na nagmamadali si Go-hee kaninang umaga kaya naisuot niya ang maling uniforme. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga senior na estudyante na isa siyang high school student, ngunit walang maniniwala sa kanya dahil sa kanyang tangkad. Sa kabutihang palad, may isang senior na tumulong sa kanya at pinalampas siya sa pagkakataong iyon at sinabihan siyang pumunta sa opisina upang kumuha ng high school uniform at isuot ito. Matapos maresolba ang problema, punta si Go-hee sa kanyang klase, ngunit na namang problema. Hindi pinalad na kaklase Go-hee ang mga babaeng estudyante na nambubuli sa kanya noong middle school at palagi silang naghahanap ng paraan para mapahiya si Go-hee. Alam niyang hindi siya makakataka sa kanila. Pumayag na lang si Go-hee na maghanap ng upuan at nalaman niyang ang babaeng estudyante sa ilalim ng lamesa ay kapwa tagahanga ni Cha Eun-woo. Ang pangalan niya ay Duk-hee. Noong huli akong nag-deliver ng manok sa bahay ng idolo, hinila ni Duk uhok ko. Alam ni Duk-hee na madalas kumain ang idolo sa aming restaurant, kaya agad siyang nakipagkaibigan. Ayaw man ni Go-hee, pumayag siya dahil wala siyang malapit na kaibigan sa klase. Pagkatapos kong banggitin iyon, biglang dumating ang isang kakilala ni Go-hee. Pumasok ang estudyanteng lalaki mula sa bus, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Napakapopular ng dalawa sa buong paaralan. Ang pangalan ng estudyanteng lalaki ay Shin Jae-hoon, at siya ay tinaguri ang perpetong lalaki sa lahat ng aspeto. Ang kanyang matalik na kaibigan ay tila nakikinabang sa kanyang kasikatan, ngunit hindi rin siya isang ordinaryong tao. Nag-ismate Go-hee at sinabing hindi perpekto si Jae-hoon gaya ng sabi-sabi. Dumating ang class advisor patapos sinalubong ang mga estudyante sa high school. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng paaralan, pag-aaral at pagpabuti sa sarili lamang. Bawal ang hiwalay, pagtataksil at pakikipag-ay. Ang sinumang lalabag didisiplinahin. Tumango si Go-hee at nag-isip, siguro ito na ang amang lugar para mag-aral at nako siya sarili na niya ang lak ng kanyang makakaya. Sa recess, nakipag-usap si Go-hee kay Duk-hee para malaman ang tungkol sa high school. Biglang dumaan ang mga senior na estudyante na humarang sa kanya sa gate kaninang umaga. Sinabi ni Duk-hee kay Go-hee na miyembro sila ng sikat na isolation club na tinatawag na diva at ang nangunguna ay ang babaeng presidente ng club. Siya ay anak ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya at ang blonde-haired senior sabi niya ay ang vice president. Siya rin ay anak ng isang miyembro ng National Assembly. Napansin ng vice president si Go-hee at kinawayan siya. Masayang yumuko naman si Go-hee bilang tugon. Nagulat si Duk-hee, hindi niya akalain na kilala niya ang isang lalaking idolo. Biglang hinarangan ng isang estudyanteng babae ang mga senior na estudyante. Siya si Gaun na dating nambubuli kay Go-hee noong middle school. Nakita ni Gaun ang presidente at nagpanggap siyang kakilala. Nagkita na tayo sa isang party noon. Ngunit hindi siya pinansin ng presidente. Napansin niya si Jae-hoon na nakaupo sa tabi. Nakipagkilala siya at nag-set up ng isang pribadong pagpupulong kay Jae-hoon upang mas kilala pa siya. Mukhang wala lang kay Jae-hoon ang nangyari. Napansin ng matalik na kaibigan ni Jae-hoon si Go-hee, ang babaeng inasar ni Jae-hoon sa bus kaninang umaga. Nahihiya pa rin si Go-hee at nubukan niyang iwasan si Jae-hoon sa lahat ng paraan. Nang maglaon, naglaro basketball sina Jae-hoon at ang kanyang mga kaibigan. Si Go-hee ay nakaupo kasama si Duk-hee at sinisiraan si Jae-hoon. Napakabwisit ni Jae-hoon, bakit siya mahal ng lahat? Agad na sumagot si Duk-hee, sa ganyang kagwapuhan, sino ang makakagalit sa kanya? Maliban sa idolo na si Cha Eun-woo, si Jae-hoon ang pinakagwapong lalaki na nakita ni Duk-hee. Sinamantala ni Go-hee ang pagkakagalit
pagkakataon na ipagmalaki ang kanyang dating kasintahan noong middle school. Kung ikukumpara kay Jaehoon, hindi rin naman talo ang ex ko. Nagulat si Dukhi, mukha ka namang bobo, pero gwapo ka palang kasintahan. Hindi Uhi kung papuri ba iyon o pang-aasar, pero ngumiti siya. Matapos ang unang araw ng klase sa high school, inayos ni Uhi ang kanyang mga gamit at nahanda ng umuwi. Biglang mapit sa kanya sa Siya ang nakaduty sa paglilinis ngayon, pero gumawa si Gayon ng dahilan at hiniling kay Gohee na gawin ito para sa kanya. Alam ni Gohee na pinipilit siya ng kanyang kaklase. Marami siyang naisip na dahilan para tumanggi. Ngunit sa huli ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Walang magawa si Gohee kundi kunin ang walis at lisin ang silid-aralan. Sa gabi, punta si Gohee sa restaurant ng itong manok para tulungan ang kanyang ina at dinala ng kanyang nakatatandang patid ang kanyang mga kaibigan para kumain. Ang kaibigan na ito ay ang sikat na idolo na si Cha Eun-woo. Dahil madalas siyang pumunta rito, ang tindahan ng pritong manok ay laging dinudumog ng mga customer. Sinamantala ng ina ni Gohee ang pagkakataon para humingi ng autograph para sa advertisement. Gusto rin ni Gohee na pirmahan ng idolo ang isang piraso para kay Dukhi. Masaya siyang pumayag, hindi mayabang ang idolo kundi napakainit at mabait ng kalooban. Siya sana ang unang pag-ibig ni Gohee kung hindi lang nangyari ang isang nakakahiyang pangyayari. Sa araw na iyon, nagbara ang inodoro habang ginagamit ni Gohee. Paglabas niya para kuha ng plunger, bigla namang dinala ng kanyang nakatatandang kapatid ang idolo sa bahay para humingi ng pahintulot na gumamit ng banyo. Kaya ang idolo ay muntik nang masuffocate sa banyo at ang nakatatandang kapatid ay nasusuka at nakatakip sa kanyang ilong. Si Gohee ay nakatayo lang natulala at ang pagkakataong magmahal sa idolo ay lumipas na lang. Bumalik sa realidad, naisip ni Gohee ang kanyang kasintahan. Kinuha niya ang kanyang telepono para mag-text, ngunit napansin niyang hindi pa rin sinasagot ang text niya kaninang umaga. Biglang nagpalit ng profile picture ang kasintahan niya. Magkahawak ang dalawang kamay, ngunit hindi niya makita ang sarili niyang kamay. Pagkatapos, lumabas si Gohee para mag-deliver ng pritong manok at hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang kasintahan na kasama ang ibang babae. Hindi naglakas loob si Gohee na mahuli ang kasintahan, kaya umuwi na lang siya at nagtago sa kumot na nalulungkot. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkamali lang siya sa nakita, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Kapag hindi siya nakakatulog, sumasakit ang tiyan ni Gohee kinabukasan. Sa bus, hindi sinasadya na nagpakawala siya ng isang bomba at ang lahat ay naghanap ng salarin. Nahihiya si Gohee na magsalita. Hindi siya pinalad at nahuli siya ni Jaehoon, ngunit hindi inaasahan na si Jaehoon ang umako ng pagkakamali para kay Gohee. Pinatawad siya ng lahat dahil gwapo siya. Nahihiya pa rin si Jaehoon, ngunit inakala ni Gohee na may masamang intensyon siya. Inisip niya na hinila siya ni Jaehoon sa isang liblib na eskinita at pinilit siyang basahin ng malakas ng 3 beses. Sinabi ni Jaehoon, ako ang nagpakawala ng bomba sa bus. Pumayag si Gohee na gawin ito. Gayunpaman, may isang katawan si Gohee. Bakit mo ako tinulungan? Gusto ni pakita siya ay gwapo at mabait. Hiniling ni Jaehoon kay Gohee na maging kanyang utusan upang bayaran ang utang niya sa pagkakataong ito. Hindi mayag si Gohee. Ipinakita ni Jaehoon ang recording at nagbanta. Kung hindi mo gagawin, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nagpakawal ng bomba sa bus. Nagulat si Gohee at bumalik sa realidad. Nakita niya si Jaehoon na nahihiya pa rin sa tabi niya. Naisip ni Gohee, siguro hindi naman siya ganoon kasama. Nang maglaon, pumunta si Gohee sa klase. Naiinis rin siya sa nangyari sa kasintahan niya. Humarap siya sa upuan ni Dukhi at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng paghawak ng kamay na ganoon? Siyempre, nagde-date sila, bakit mo pa tinatanong? Lahat ng pag-asa ni Gohee ay nawala. Siguro nga ay may bago na ang kasintahan niya. Ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae ay maaaring magbago anumang oras, ngunit ang pag-ibig sa isang idolo ay hindi. Salungat sa malungkot na mukha ni Gohee, buo ang paniniwala ni Dukhi na makakahawak siya ng kamay na idolo. Dahil single siya hanggang ngayon, ginamit ni Gohee ang pirma ng idolo para akitin si Dukhi na tulungan siyang alamin ang tungkol sa istao. Noong gabi, nagtago ang dalawang estudyanteng babae malapit sa ibang high school. Sa pamamagitan ng paghahanap sa social media, nalaman ni Dukhi ang impormasyon. Ang dating kasintahan ni Gohee ay nag-aaral dito. Humanga si Gohee kay Dukhi dahil mahusay siya sa lahat. Sa katunayan, ito ay isang mahalagang kasanayan na kailangan ni Dukhi para sa pagiging idol. Sa sandaling iyon, dumating ang dating kasintahan ni Gohee. Si Gohee ay nahihiya pa rin at hindi naglakas loob na harapin siya. Pinilit ni Dukhi na itulak si Gohee sa harap niya. Ngayon ay nagsimula ng magtanong si Gohee, bakit hindi mo sinasagot ang mga text messages ko nitong mga nakaraang araw? Sa simula, sinubukan ng dating kasintahan na itago kay Gohee at nagsinungaling na busy siya na hindi niya ma-check ang kanyang telepono. Ngunit nang dumating ang kanyang bagong kasintahan, sinigawan niya si Gohee. Sinabi ko na sa iyo na ayaw ko sa iyo, pero bakit mo pa rin ako sinusundan? Si Gohee ay ng stalker. Ipinagtanggol ni Dukhi si Gohee, siya ang nanloloko. Hindi nag-abalang makinig ang dating kasintahan ni Gohee. Umalis siya kasama ang kanyang bagong kasintahan. Sinubukan pa rin ni Gohee na hawakan siya. Itinulak siya ng kanyang dating kasintahan sa isang tambak ng basura. Umiyak si Gohee sa sakit. Sinabi mo na magmamahalan tayo habang buhay. Inaliw ni Dukhi si Gohee, kapag nagmamahal, sino ba ang hindi nangangako? Ang lahat ng nangyari ay nasaksihan ni Jaehoon. Naawa siya kay Gohee. Nang maglaon, dinala ni Dukhi si Gohee sa isang inuman. Ibinuhos ni Gohee ang kanyang damdamin, ginastos ko ang lahat ng ipon ko
para lang bilhin ang mga regalo para sa kanya, ngunit niloko pa rin niya ako. Nagalit si Dukhi at sinigawan ang dating kasintahan ni Gohee. Si Gohee ay takot na mag-isa pagkatapos maghiwalay. Mas mabuti na may kaibigan kang kasama na magsisira sa ex kaysa mag-isa. Pagkatapos kumain at uminom, dinala ni Dukhi si Gohee pauwi. Sa bahay, ang nakatatandang kapatid ay kumakain ng pizza, kasama ang idolo. Kahit nasa kanilang bahay, hindi pinansin ng nakatatandang kapatid ang doorbell, kaya ang idolo na ang nagbukas ng to. Pinaupo ni Dukhi si Gohee at umalis kaagad. Kung nanatili pa siya ng kaunti, baka nakilala niya ang kanyang idolo. Dinala ng idolo si Gohee na naghihirap sa pag-eat sa loob ng bahay. Inasar pa ng kanyang nakatatandang kapatid si Gohee. Iniwan ka ba ng lalaking iyon? Masyadong magkakilala ang magkapatid kaya alam nila agad ang nangyari. Mas lalo pang nainis si Gohee. Ang idolo ay banayad na inaliw si Gohee. Nagdesisyon siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kinuha ni Gohee ang isang tumpok ng tissue at ninuya ito. So, may ganyan palang paraan para mawala ang galit? Naisip ng idolo na napaka-interesante nito. Nahiya ang nakatatandang kapatid dahil wala siyang masabi tungkol sa kanyang kapatid. Hating gabi, hindi pa rin makatulog si Gohee. Bigla niyang narinig ang katok ng idolo sa kanyang pinto. Siya ay talagang mainit ang kalooban at mapag-alaga. Naglagay siya ng mainit na tubig sa mesa para kay Gohee. Ngunit nagtago si Gohee sa kanyang kumot upang iwasan siya. Hindi alam ni Gohee kung bakit niya ginawa iyon. Bigla, nakatanggap si Gohee ng isang text message na may link sa isang kakaibang appy. Ang pangalan nito ay Revenge Note. Naging curious si Gohee at sinubukan niyang i-click ito. Hindi niya alam na ang bagay na ito ay ganap na magpapabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, pumasok si Gohee sa klase na malungkot. Binigyan siya ni Dukhi ng isang bote ng gatas para mapabuti ang kanyang kalooban. Ito ay katulad ng bote ng gatas na ginamit ni Gohee noong inamin niya ang kanyang nararamdaman sa kanyang kasintahan. Mas lalo siyang nalungkot. Alam ng grupo ni Gayun na iniwan si Gohee, kaya lumapit sila para asarin siya. Alam ko na noon pa na masamang tao siya, pero bulag ka pa rin sa pag-ibig. Hindi na nakapagpil si Gohee at tumakbo siya palabas. Naalala niya ang Revenge Note appy. Kahit na nag-aalinlangan pa rin siya, isinulat ni Gohee ang pangalan ng kanyang dating kasintahan, umaasa na magdusa siya. Hindi niya inaasahan na gagana talaga ang appy na ito. May dumating na mensahe sa telepono ng dating kasintahan ni Gohee na nagsasabing siya ay ginagantihan. Hindi naniwala ang dating kasintahan ni Gohee sa mga walang kwentang bagay, ngunit agad siyang napaso sa kanyang bibig. Nang siya ay umalis, mayroon ding kumuha sa kanyang sapatos. Kinailangan ng dating kasintahan ni Gohee na magsuot ng mga plastic bag sa kanyang mga paa papunta sa paaralan at siya ay pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, mayroong tutorial class ang dating kasintahan ni Gohee. Bigla siyang nakatanggap ng isang text message na nanalo siya ng isang espesyal na order ng pritong manok. Masayang kinuha ng dating kasintahan ni Gohee ang order, ngunit nagtaka siya kung bakit mabilis itong na-deliver. Hindi siya nag-aalala at ibinahagi ang pritong manok sa kanyang mga kaklase para kainin. Ngunit mayroon lamang isang tasa ng Coke. Siyempre, ang dating kasintahan ni Gohee ang kumuha nito. Hindi niya alam na may problema sa tasa ng Coke na ito. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula na ang klase. Ngayon lang sumakit ang tiyan ng dating tahan ni Gohee at dali-dali siyang tumakbo sa banyo. Sa kasamaang palad, isinara ng guro ang lahat ng pinto. Sinubukan ng dating kasintahan ni Gohee na umakyat sa bintana. Akala ng estudyanteng lalaki ay gagawin siya ng masama, kaya agad niyang niyakap ang dating kasintahan Gohee. Ang malakas na impact ay nagresulta sa paglabas ng kanyang dumi sa kanyang pantalon. Nagulat ang mga kaklase. Ang dating kasintahan ni Gohee, hindi alam kung saan siya magtatago. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa banyo para ayusin ang kanyang sarili. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit napakamalas niya ngayon. Sa kabilang banda, si Gohee ay nag-iisip pa rin. Hindi niya alam kung nakarma na ba ang kanyang kasintahan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Revenge Note, kasama ang nakakahiya na mga larawan ng kanyang dating kasintahan. Agad na nag-check si Gohee sa internet. Hindi niya inaasahan na totoo ang lahat. Ipinahayag ng appy na matagumpay ang paghihiganti na nagdulot ng kalituhan kay Gohee. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sa umaga, habang nagsisipilyo si Gohee, patuloy pa rin siyang nag-iisip kung sino ang nasa likod ng Revenge Note appy. Biglang bumukas ang pinto at sumugod ang nakatatandang kapatid. Dali-daling lumabas si Gohee at nagsimulang mag-away ang magkapatid. Naisip ni Gohee na imposible na ang nakatatandang kapatid ang tumulong sa kanya na maghiganti dahil lagi siyang tinuturing na tanga at hindi kailanman inalala. Nang maglaon, pumunta si Gohee sa kanyang klase at hindi sinasadyang nalaman na si Dukhi ay isang computer genius. Maaari niyang mahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang tao sa pamamagitan ng social media at alam din niya kung paano gumawa ng mga peking dokumento. Ang lahat ng ito ay para lang ma-stalk ang kanyang idolo. Sana magaling din siyang mag-aral. Biglang may pumasok sa isip ni Gohee. Baka si Dukhi ang gumawa ng Revenge Note. Determinado si Gohee na alamin ang katotohanan. Pagkatapos, mayroong AC class ang buong klase. Ipinaliwanag ng guro ang mga patakaran ng laro ng dodgeball. Ayos lang kung matamaan ng bola ang mga lalaki, ngunit kung matatamaan ang mga babae, maaari sila. Si Gohee at Jaehoon ay pinagsama bilang magkapares. Alam ni Gohee na siya ay clumsy. Huminto si Gohee para humingi ng paumanhin kay Jaehoon kung matatalo sila. Ngunit sinabi sa kanya ni Jaehoon, "Huwag kang mag-alala, manatili ka sa likod ko. Poprotektahan kita." Nagsimula na ang laro. Isa-isang natanggal ang mga estudyante. Si Jaehoon ay palaging nasa harapan upang protektahan si Gohee. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating silang dalawa sa finals. Naramdaman ni Gohee na ligtas siya, ngunit naawa siya kay Jaehoon dahil madalas siyang matamaan ng bola. Pagkatapos ng pang-aasar ni Dukhi
Gohee, nagdesisyon si Gohee na sumugod at saluhin ang ping bola. Sa huli, walang silbi pa rin ang walang silbi. Tinamaan si Gohee ng bola at bumagsak sa lupa. Dali-daling lumapit ang guro para tingnan siya. Tinulak ni Jae-hoon ang guro at binuhat si Gohee sa kanyang likod at tumakbo ng diretso sa klinik. Nang matapos ang klase, inanyayahan ni si Gohee na kumain bilang paghingi ng pamanhin sa malakas na pagkakanya sa E-class. Pangako, ubusin ko ang pera mo. Sabi ni Gohee, kahit kainin mo pa ang buong restaurant, ayos lang. Sagot Duk-hee. Ngayon, may katanungan si Duk-hee. Ano ang relasyon ninyo ni Jae-hoon? Baka gusto ka niya? Dali-daling tinanggihan ito ni Gohee. Paano naman ako magugustuhan ng isang tulad ni Jae-hoon? Naisip ni Duk-hee na makatuwiran ito. Humarap siya para mag-order ng mas maraming pagkain. Biglang pumasok si Jae-hoon sa restaurant. Umupo siya sa tapat ni Gohee at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Napahiya si Gohee at naisip niya na gusto siya ni Jae-hoon. Ngunit lumabas na tinitingnan niya ang menu sa likod. Hiniling ni Jae-hoon kay Gohee na ilayo niya ang kanyang ulo ng kaunti at nahiya si Gohee kaya dali-dali siyang yumuko at kumain. Nang gabing iyon, natagpuan ng dalawang security guard ang masasamang estudyante na gumagawa ng masasamang bagay. Nais ng ama ni Gohee na tingnan ito, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag makialam. Hindi nakinig ang ama ni Gohee at bilang resulta, binugbog siya ng masasamang estudyante. Sa kabutihang palad, nakapag-report ang kaibigan niya sa guro sa paaralan at nailigtas ang ama ni Gohee. Nangako ang guro na didisiplinahin ang masasamang estudyante. Galit sila sa ama ni Gohee. Sa sandaling iyon, dumaan si Gohee kasama ang kanyang bike at dali-dali siyang lumapit upang magtanong tungkol sa pinsala ng kanyang ama. Alam ng masasistudyo na anak siya ng lalaking iyon, kaya pinuntirya nila si Gohee para higantihan. Kinabukasan, pumasok si Gohee sa klas at lumapit si Gaun para magsimula ng gulo. Pinilit niya si Gohee na bilhan siya ng pagkain at inumin. Naisip ni Gohee, hindi ako pampublikong pitaka. Pero sinunod pa rin niya ang utos ni Gaun. Pagkatapos ay pumunta si Gohee sa kantin at umorder ng maraming pagkain at dinala niya ang lahat ng iyon kay Gaun. Nasiyahan si Gaun na nakikinig sa kanya si Gohee, ngunit hindi niya inaasahan na ipinautang ni Gohee kay Gaun ang lahat ng pagkain. Kinailangan ni Duk-hee na bigyan si Gohee ng like. Matapang ka ngayon. Sa kabilang banda, tahimik na pinapanood ni Jae-hoon ang lahat. Nasiyahan din siya. Nang maglaon, naglakad-lakad si Gohee nang mag-isa sa paaralan. Hindi sinasadyang nakita siya ng masasamang estudyante. Pinarusahan sila na maglinis at hindi nila alam kung kanino sila maglalabas ng galit. Si Gohee ang anak ng security guard na iyon kagabi. Sa pagkakataong ito, siya ang magdurusa. Inasar si Gohee ng masasamang estudyante at pinilit siyang humingi ng paumanhin para sa kanyang ama. Natatakot si Gohee, kaya yumuko siya at humingi ng paumanhin sa bawat isa sa kanila, ngunit hindi rin siya pinabayaan ng grupo. Pinilit si Gohee na bilhan sila ng pagkain. Ngunit napakarami kanilang hinihingi kaya wala siyang sapat na pera upang magbayad. Sinubukan ni Gohee na mangutang sa may-ari, ngunit tumanggi siya. Pauwi na sana si Gohee upang tawagin ang kanyang mga kaibigan nang biglang dumating ang Vice President. Nag-alok siyang bayaran ito para kay Gohee, ngunit hindi siya naglakas loob na tanggapin ito. Sinabi ng Vice President kay Gohee, kung gayon, isipin mo na lang na utang mo ito sa akin at bayaran mo na lang ako. Pagkasabi nito, tumalikod ang Vice President at umalis. Bulong ni Gohee sa sarili, napakagwapo at napakabait niya. Pagkatapos, bumalik si Gohee sa mga masasamang estudyante. May naisip silang isa pang laro para ibuli si Gohee. Pinilit siyang magbuhat ng weights at gumawa ng mga nakakatuwang mukha habang kinukuhaan siya ng litrato ng grupo. Ang grupo ay tumawa ng malakas. Binalaan ng pinuno si Gohee, sa susunod na tawagin kita, kailangan mong lumitaw kaagad. Pagkatapos ay pinagan nila siyang bumalik sa klase. Walang ganang pinunasan ni Gohee ang pisara. Nilapitan siya ni Duk-hee at nagtanong, ano na naman ang nangyari sa iyo? Pagkatapos marinig ang kwento ni Gohee, sinabi ni Duk-hee na ang mga masasamang estudyante na iyon ay mga zombie. Sikat sila sa pagiging mapaghiganti. Kung sino man ang maggulo sa kanila, hindi na ito mabuhay ng payapa. Hindi talaga nagkakamali si Duk-hee. Hindi lang si Gohee ang binubog. Kamakailan, ang restaurant ng pritong manok ni Gohee ay ginugulo rin. May isang tao na umupa ng iba upang magbigay ng 1-star review online na nagiging dahilan upang wala nang mag-customer sa restaurant. May nag-order din ng pritong manok para sa bahay. Ngunit nang dalhin ito ng ama ni Gohee, hindi nila ito tinanggap. Nainis si Gohee at sinisi ang kanyang ama. Lahat ng ito ay dahil sa pakikialam mo. Pinagalitan ng ina ni Gohee ang kanyang anak na babae. Bakit ka bastos sa iyong ama? Naiinis si Gohee, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Dahil sa banta ng masasamang estudyante, gusto lang niyang mabuhay ng payapa. Ngunit gawa itong komplikado ng kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, pumasok ang nakatatandang kapatid kasama ang idolo at huminto ang lahat sa pagtatalo. Pagkatapos dinala ng idolo si Gohee pauwi at tinanong kung ano ang nangyari. Ayaw sabihin Gohee sa idolo, gayunpaman alam na niya ang nangyayari. Ipinakita ng idolo kay Gohee ang mga pangit niyang larawan online. Hindi ikaw ang nag-post nito, di ba? Sino ang gumawa nito? Umiyak si Gohee sa sakit at sinabi ang buong kwento sa idolo. Ang mga mata ng idolo ay puno ng galit. Sa labas, lihim na nakinig ang nakatatandang kapatid sa buong kwento. Naawa siya kay Gohee at naisip niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang kapatid. Nang umalis na ang idolo, hinabol siya ni Gohee.
Dahil nakalimutan niyang paalalahanan ang idol na huwag sabihin sa kanyang mga magulang, natatakot siyang maging malaking issue ito. Naisip ni Guhi, kung magtitiis lang siya ng kaunti pa, magsasawa rin ang mga bully. Niyakap ng idol si Guhi para aliwin siya. Sabi niya, mula ngayon, sabihin mo lang sa akin kung may problema ka. Naramdaman ni Guhi na malaking kaginhawaan ito. Sa kasamaang palad, ang eksena ng dalawang nagkayakapan ay lihim na nakuhanan ng litrato ng isang tao. Pagkatapos noon, bumalik si Guhi sa kanyang silid-tulugan. Sa pag-iisip na makakaharap niya muli ang mga bully sa eskwelahan kinabukasan, hindi siya makatulog. Kinuha Guhi ang kanyang telepono at naglaro, nang biglang labas ang Revenge Diary sa screen. Ito ang pagkakataon para manti si Guhi sa mga nambubuli. Ngunit dahil napakaraming misteryo pa rin sa api, nagpa siya si Guhi na patayin ang telepono at matulog. Nang pumasok si Guhi sa eskwelahan kinabukasan, napansin niya ang kotse ng Food Safety Department sa harap ng tindahan ng manok. May nagulat na nakakain ng nalason na manok sa tindahan, kaya kinuha ng mga inspektor ang mga sample para sa pagsusuri. Kasabay nito, ipinasara ang tindahan ng ilang panahon at nahimatay ang nanay ni Guhi sa matinding pagkabigla. Gusto ng kuya at tatay na imbestigahan ang bagay na ito, ngunit tanging si Guhi lang ang nakakaalam kung sino ang may kagagawan. Subalit, nagpa siya pa rin siyang manahimik. Sa eskwelahan, hinaruli si Guhi ng mga bully. Naisa na niyang umuwi ng maaga dahil sa nangyari sa kanilang pamilya. Ngunit hindi pumayag ang mga bully. Aabutin na sana siya ng kanilang leader nang biglang sumugod si Jae-hoon at hinarangan ang daan. Ipinagtanggol niya si Guhi mula sa mga bully. Ang bubuli sa isang babae ay nakakahiya ba? Napahiya ang leader. Muntik na silang mag-away. Sa kabutihang palad, dumating ang guro sa tamang oras. Pagkatapos sabihin na ngayon lang niya nalaman kung gaano takot ang bully, tumalikod si Guhi at umalis. Tinulungan na nga ni Jae-hoon, sinigawan pa, kaya naasar siya. Maya-maya, umalik si Guhi sa tindahan ng manok. Nakita nagising na ang kanyang nanay. Nagmamadali itong pumunta sa isang lugar. Sumama rin Guhi sa kanyang tatay. Pumunta silang lahat sa ospital para bisitahin ang taong nalason sa manok. Gusto ng tatay ni Guhi na bayaran na lang ang danyos para matapos na ang usapan. Pero, naniniwala si Guhi na kailangan itong imbestigahan ng mabuti dahil ang manok nila ay napakaligtas. Hinanap nilang tatlo ang silid ng pasyente na nalason. Nalaman nilang isa pala siyang estudyante. Gusto ng tatay ni Guhi na makipag-areglo. Pero, napakayabang ng nanay ng estudyanteng lalaki. Kinuha niya ang mansanas at ibinato sa mata ng tatay ni Guhi. Ito ang parusa sa paglason sa anak ko. Pinalayas ng nanay ng estudyante ang pamilya ni Guhi. Nagmamadali silang tumakas. Hindi sinasadyang napansin ni Guhi na ngiti-ngiti ang estudyante yun. Pagkatapos tulungan ang nanay niya na maisakay sa kotse ang tatay niya, pumunta si Guhi sa kantina para bumili ng inumin para sa kanyang tatay. Nagkataon na narinig niya ang pag-uusap ng estudyanteng nalason at ng kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan na ito ay ang mga bully. Nalaman ni Guhi na nagpapanggap lang pala ang estudyante lalaki na nalason. Niloko pa niya ang sarili niyang nanay. Gusto niyang magdemanda ang nanay niya para tuluyang maisara ang tindahan ng manok. Galit na galit si Guhi pagkatapos marinig ito. Sa mismong sandaling ito, nakatanggap siya ng text message. Ang Revenge Diary app ay muling lumitaw. Nag-alinlangan pa rin si Guhi. Ngunit nang makita niya ang kanyang tatay na naghihirap dahil sa sugat, nagpa siya Guhi na gamitin ang Revenge Diary laban sa bully. Sa kabilang banda, masaya pa rin ang mga bully, naglalaro sa IT shop. Biglang nakatanggap ng text message ang leader nila. Napili kayo para paghigantihan. Akala niya isa lang itong banta mula isang duwag. Kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos nito, kaagad siyang nakaranas ng masamang kapalaran. Isang kaklase ang nagbato sa kanya ng ihi powder na tumama sa kanyang mukha. Bilang resulta, namaga ang kanyang mata. Napakasama ng araw niya. Inaya ng leader ang mga bully na pumunta sa tindahan ng manok Guhi para mag-ingay. Nang aalis na sila, napansin nila ang may naglagay ng itlog sa kanilang mga head. Galit na galit ang leader. Kinaumagahan, pumunta ang leader sa klase para hanapin si Guhi. Gusto niyang gawing punching bag si Guhi para ilabas ang galit. Pero, hindi pumayag si Guhi na sumama sa kanila. Banta ng leader kay Guhi, kung hindi siya pupunta sa tagpuan, hindi magiging payapa ang pamilya niya. Hinarap din ng leader si Jae-hoon at sinabi, kailangan mo ring sumama. Kalmado lang si Jae-hoon at walang pot sa kanyang mukha. Lumayas na ang mga bully na mayabang. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo si Duk-hee sa klase at pinakita kay Guhi ang isang video na nag-viral sa internet. Iyon ay isang video na kuha sa eksena kung saan binubugbog ng mga bully ang tatay ni Guhi. Pagkatapos mapanood video, naawa si Guhi sa kanyang tatay. Inaliw ni Duk-hee si Guhi na nagsabing tatanungin na ng mga pulis ang mga bully. Dahil dito, tinawag ang mga bully sa opisina ng tagapangasiwa. Tumawag ang punong guro sa reporter na nag-post ng video, hiniling dalin ito para malutas ng paaralan ang problema ng mag-isa. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng paaralan. Ngunit hindi pumayag ang reporter at pinatay ang tawag. Galit na sinigawan ng punong guro ang mga bully. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Daran ang pulis sa aralan para mag-imbestiga. Gusto ng punong guro na panagutan ng mga bully ang kanilang ginawa. Ngunit, hindi pa rin sila nagbabago. Nagpunta si Guhi sa tagpuan para makipagkita sa mga bully gaya ng napagkasunduan. Pinahirapan nila si Guhi hanggang sa magulo ang buhok niya. Pero, hindi pa rin dumating si Jae-hoon.
Sabi Go-hee sa huli, hindi pupunta si Jae-hoon. Sa kabilang banda, pauwi na sana si Jae-hoon nang bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa mga bully, sama ang litrato ni Go-hee. Kung hindi siya pupunta, may mangyayaring masama kay Go-hee. Nagmamadaling umalis si Jae-hoon at ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkakya sa kanilang dalawa, agresibong lumapit ang mga bully. Handa rin si Jae-hoon at ang kanyang kaibigan makipag-away. Nagsimula silang mag-away, kahit dalawa lang sila, patuloy na nangunguna si Jae-hoon. Sa huli, nagtulungan sila ng kanyang kaibigan at nagpakawala ng knockout blow sa leader. Tinalo nila ang lahat ng mga bully. Pagkatapos noon, tinulungan ni Jae-hoon si Go-hee na tumayo. Tumakas silang tatlo, tinanghabulin sila ng mga bully. Biglang dumating ang mga pulis. Kinakalagkad sila sa istasyon para imbestigahan sa pambubuli. Tumayo sa malayo ang tatlo, si Go-hee, Jae-hoon, at ang kaibigan niya, at pinanood ang nangyayari. Napakasaya nila sa kanilang kalooban. Tinanong ni Jae-hoon si Go-hee kung ayos lang siya. Kahit takot pa rin siya, ayos naman si Go-hee. Pag-uwi ni Go-hee sa bahay kinagabihan, nakatanggap pa rin siya ng text message mula kay Jae-hoon na nag-aalala sa kanya. Na-relax na si Go-hee. Nagpasalamat siya kay Jae-hoon sa lahat ng bagay. Nagtanong si Go-hee kay Jae-hoon, hindi ka ba isang gangster dahil ang galing mo makipag-away? Sumagot si Jae-hoon na hindi siya isang gangster, kundi isang superhero. Nagbiro pa sila sandali bago mag-goodnight sa isa't isa. Nang patayin na sana ni Go-hee ang kanyang telepono para matulog, bigla siyang nakatanggap ng abiso mula sa Revenge Diary app. Ipinadala nito ang mga litrato ng mga bully na pinarusahan. Kasama ang linyang matagumpay ang paghihiganti. Nalito si Go-hee, tila alam ng FB ang lahat tungkol sa kanya. Naisip ni Go-hee na mayroong nanonood sa kanya, ngunit hindi naman ito nakakasama. Kaya pansamantala muna niyang hindi pinansin ang bagay na ito. Pagkatapos noon, nakatulog siya at nagkaroon ng magandang panaginip. Naalala niya ang eksena kung saan niligtas siya ni Jae-hoon. Lumapit si Jae-hoon para halikan siya, ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ginising na siya ng kanyang nanay. Kailangang maaga sa tindahan ng manok ang mga magulang ni Go-hee dahil muli itong bubuksan. Matapos maimbestigahan na peke ang insidente ng pagkalason at sa tulong ng idol na nag-promote, maya-maya nakasalubong ni Go-hee si Jae-hoon sa daan. Tinanong lang siya ni Jae-hoon at nagpakita ng ilang malalapit na kilos na agad na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Go-hee. Hindi sinasanapansin ni Jae-hoon na nakalimutan ni Go-hee ang kurbata at baka mapasahan siyang gwardiya sa gate ng paaralan. Kaya, tinanggal ni Jae-hoon ang kanyang kurbata at ipinasuot kay Go-hee. Paano naman hindi magkakagusto si Go-hee sa kanya? Nagboluntaryo si Jae-hoon na magpaparusa para Go-hee, na mas lalong nagparamdam ng kaakit ni Go-hee sa kanya. Sa klase, pinahawak ni Go-hee si Duk-hee sa kanyang dibdib patingnan ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit napakabili ang tibok to ngayon. Tinukso ni Duk-hee si Go-hee, baka may sakka sa utak. Hindi sinasadyang narinig ni Go-hee ang pag-uusap ni Gaun at ng kanyang mga kaibigan. Idol na idol nila si Jae-hoon pero narinig nila ang balita kaninang umaga. Suot ni Jae-hoon ang kurbata ng ibang babaeng estudyante at galit na galit si Gaun. Pag nakuha ko ang batang babae na yan, babakbakan ko siya. Nag-aalala si Go-hee, patay na ako ngayon. Malapit na ang oras ng klase at ang susunod na klase ay kay Sir Kim. Nagmamadali ang mga babaeng estudyante na mag-ayos para maging pinakamaganda at nagdala pa si Gaun ng inumin at regalo at inilagay sa mesa ng guro. Ito ay dahil si Kim ang pinakasikat na guro sa aralan dahil bukod sa gwap, mabait pa. Tinanong ni Sir Kim ang klase kung sino ang naghandang mga regalo para sa kanya. Agad na itinaas Gaun ang kanyang kamay. Masayang nagbiro si Sir Kim, sa sunod, wag mo na akong suhulan ng ganoon. Nagsimula na ang klase. Sa pagtatapos ng klase, pinaalalahanan ni Sir Kim ang mga estudyante na gawin ang kanilang takdang aralin sa bahay. Lalo na sa'yo, Jae-ji, napakakakaiba ng mukha ni Jae-ji. Nagpaalam si Sir Kim sa klase at umalis. Nang makita ni Gaeun na interesado si Sir Kim kay Jae-ji, humanap siya ng paraan para mag-ingay. Umalis siya na may sama ng loob. Ang mga babaeng estudyante ay may pagkakataon na namang magsalita ng masama kay Jae-ji sa pag-aakalang inakit niya si Sir Kim, kaya siya binibigyan ng espesyal na atensyon. Pagkatapos umalis ng mga babaeng estudyante, lumabas si Go-hee. Naawa siya kay Jae-ji dahil binubuli din siya tulad niya. Ngunit, kailangan muna ni Go-hee na alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pumunta si Go-hee sa tagpuan niya kay Duk-hee. Hindi sinasadyang napansin ni Duk-hee na kakaiba ang kurbata ni Go-hee. Karaniwan itong gusot at pangit, ngunit ngayon ay napakaayos nito. Kinuha mo ba ang kurbata ng isang tao? Agad na pinabulaanan ni Go-hee. Hindi niya maaaring ipaalam kay Duk-hee na kurbata iyon ni Jae-hoon. Hindi na pinilit pa ni Duk-hee ang usapan. Humarap siya at nakinig sa mga chismis ng grupo ni Gaun na nagsasabi ng masama tungkol sa tagapangasiwa. Sabi nila ay pervert daw ito at madalas daw natatago sa hagdanan para silipin ang ilalim ng palda ng mga babaeng estudyante. At nanonood pa raw ng masamang pelikula ng mag-isa sa opisinang tagapangasiwa kapag walang tao. Pagkatapos marinig ito, nalito si Go-hee at Duk-hee. Maya-maya, pumunta sila sa gift fix para nood ng basketball. Handa na si Duk-hee sa kanyang kamera para sa malinaw na pagtingin at patuloy niyang pinupuri si Jae-hoon na gwapo at magaling maglaro ng basketball. Sobrang nagandahan si Go-hee.
Hindi sinasadyang gumulong bola patungo kay Go-hee, kaya tumbo siya pa kunin ito. Lumapit si Jae-hoon para kunin ang bola na nagpula sa mukha ni Go-hee. May napansin si Duk-hee, ngunit tinatanggihan pa rin ni Go-hee. Bagay ba kami? Binigyan ni Duk-hee ng payo si Go-hee na kung gusto niya, kailangan niyang maging makapal ang mukha. Buntong hininga lang si Go-hee, sanang ganoon kadali. Napansin ni Duk-hee na papalapit ang tagapangasiwa kay Jae-ji na nagpapaalala sa kanya ng sinabi ni Gaon kanina. Posible kayang totoong ang pervert ang tagapangasiwa? Matapos mag-usap sandali, tumayo si Jae-ji at umalis at wala naman silang napansin na kakaiba. Sa huli, nakita ni Go-hee na umiiyak si Jae mag-isa sa silid-aralan. Naawa siya sa kanya. Biglang bitaw ang revenge diary ay, may gusto ka bang paghigantihan ngayon? Nag-aalinlangan si Go-hee, ngunit nang naisip niya ang mga ginawa ng tagapangasiwa, hindi niya hahayaang saktan niya ang sinumang baeng estudyante. Lalo na ang pawang si Jae, nagpasya si Go-hee na ilay ang pangalan ng tagapangasiwa sa revenge diary. Kinaumahan, may klase tagapangasiwa at nakita pa rin ng napakapit na mukha. Pinapaalahanan ni Duk si Go-hee na itago ang kanyang telepono o mahuli siya tagapangasiwa. Ngunit may problema ang telepono ni Go-hee at sinusubukan niyang ayusin ito habang nagsisimulang magtuo ang tagapangasiwa. Biglang lumabas sa projector ang isang malas pelikula na nagdulot ng gulo sa buong klase. Nagmamadaling patayin ng tagapangasiwa ang computer at sa mismong sandaling dumaan ang punong guro at ang inspektor. Paano mo nagawang gawin ang ganyang kahalayan sa harap ng mga estudyante? Utos niya sa tagapangasiwa na bumalik agad sa kanyang opisina. Hindi na mabubura ang kasalanan mo sa pagkakataong ito. Nagdiwang ang buong klase dahil walang pasok. Hindi komportable si Go-hee, ngunit masaya siya dahil natulungan niya ang lahat na tanggalin ang isang banta. Gayunpaman, nang lumingon siya kay Jae-ji, nakita niya na hindi ito masaya. Kinuha ni Go-hee ang kanyang sasakyan umuwi sa gabi at hindi niya sinasadyang nakita si Jae-ji kasama si Sir Kim. Sinundan sila ni Go-hee sa park lot at nakita niya ang dalawang natalo. Gusto ni Sir Kim na hawakan si Jae-ji, ngunit hindi siya pumayag at agad malis. Hinila ni Sir Kim si Jae-ji sa loob ng kotse, ngunit makasuon siya kaagad. Buntong hininga lang si Sir Kim sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ngayon lang napagtanto ni Go-hee na si Sir Kim pala ang tunay na pervert at hindi ang tagapangasiwa. Naguluhan si Go-hee, hindi niya alam kung paano siya hihingi ng tawad sa tagapangasiwa at hindi rin niya alam kung paano haharapin si Sir Kim. Ang revenge diary app ay hindi magamit. Sinisisi lang ni Go-hee ang sarili niya na isang tanga at nasa susunod, kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang gagawin. Kinagabihan, may anunsyo sa klase na tinanggal si Jae-ji ni Sir Kim sa listahan para sa scholarship competition. Nag-usap-usap ang grupo ni Gaon, sinasabing nabigo si Jae-ji na akitin si Sir Kim. Nagtampo si Jae-ji ngunit hindi nakipagtalo at umalis. Ngayon, nagdesisyon si Go-hee na ipagtanggol si Jae-ji. Sinabi niya sa mga klase si Sir Kim ay mapagkunwari, ngunit di ito pinayaga Gaon. Ininsulto ni Gaon ang kanyang sa kanyang puso, kaya lumapit siya kay Go-hee at hinarap ito. Subalit, umatra si Go-hee. Gusto niyang humingi ng tawad si Gaon kay Jae-ji. Galit na sinabunutan ni Gaon si Go-hee. Karani nagtitik si Go-hee, ngunit hindi siya madaling ibuli, kaya sinabunutan niya rin si Gaon. Tinawag ng mga kaibigan nila para awatin sila, ngunit hindi sila nagpatinag. Sa huli, pinapila silang dalawa sa labas ng koridor, at tuloy pa rin na nag-aaway sa Go-hee at Gaon. Huminto sila nang dumating ang guro. Maya-maya, pumunta si Go-hee sa restaurant kasama Duk-hee, at sinabi niya sa kanya ang buong kwento, at nagtanong siya kung paano haharapin si Sir Kim. Naisip ni Duk-hee na mahirap itong gawin, dahil kung sasabihin nila ang totoo, masasaktan lang si Jae-ji. At saka, walang maniniwala na ganito si Sir Kim, dahil nagawa niyang gumawa ng perpektong pagpapanggap sa paaralan. Ngunit mayroon ding paraan. Nakipag-usap si Duk-hee kay Go-hee, at magkasama silang gumawa ng plano. Noong gabing iyon, nasa opisina si Sir Kim, nang bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Jae-ji, nagsasabing nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Nagdesisyon siyang makipagkita kay Sir Kim nang mag-isa para mag-usap. Masayang pumunta si Sir Kim sa tagpuan. Pagkatapos nito, hinila ni Sir Kim ang lahat ng kurtina at naghanda siyang makipag-usap ng masinsinan kay Jae-ji. Ipinangako niya na tutulungan si Jae-ji na makapasok sa kolehiyo pagkatapos ng lahat. Ngunit nang lumapit si Sir Kim, bigla siyang nakatanggap ng daliri sa noo mula sa isang babaeng estudyante. Lumabas na hindi si Jae-ji ang nasa lugar na iyon, kundi si Go-hee na nagpanggap. Si Go-hee rin ang nagpadala ng text message. Hindi mahirap sa isang computer genius na tulad ni Duk-hee ang mag-impersonate ng account. Ni-record ni Go-hee ang buong pag-uusap at ipapaalam niya sa lahat ang tunay na mukha ni Sir Kim. Hinikayat niya si Go-hee na kumalma at makipagnegosasyon at ginamit niya ang pagkakataon para agawin ang telepono ni Go-hee. Tinanggal ni Sir Kim ang lahat ng recording. Ngayon wala nang ebidensya, walang niwala sa sasabihin mo, sabi niya kay Go-hee. Pinatawad niya si Go-hee sa pagkakataong ito at umalis. Pagkatapos nito, lumabas si Duk-hee. Malinaw niyang nakuha ang lahat ng nangyari, hindi na sayang ang puso ni Go-hee sa pag-arte. Mabilis na nag-viral ang video sa internet. Kinaumagahan, dumating si Sir Kim sa paaralan at iniiwasan ng mga babaeng estudyante. May naramdaman siyang mali, pumunta siya sa opisina at binuksan ang kanyang telepono at natuklasan niya na nabunyag na ang kanyang masamang mukha. Alam ni Sir Kim na wala na siyang pag-asa sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, napanood din ng grupo ni Gao ang video. Gusto pa rin niyang ipanggol si Sir Kim. Tinanggihan siya ng iba pang mga kaklase.
Ganap na malinaw, sino kaya ang gumawa nito? May napansin si Gaun at tumingin siya kay Go-hee. Ngiti nang ngiti si Go-hee sa kanyang mukha. Ilang araw pagkatapos, ibinalita ni Duk-hee kay Go-hee na na-terminate na si Sir Kim. Pagkatapos na ibunyag ni Go-hee at Duk-hee ang katotohanan, umalis sila ng may kasiyahan. Ibinigay ni Jae-hoon ang kanyang notebook sa kanyang sarili at binuksan lang niya ito pagkatapos. Pagkaalis ni Go-hee, binuksan ni Jae-hoon ang regalo at nakita niya na isa itong discount coupon sa tindahan ng manok. Tunay na isang marketing master, naramdaman niyang napaka-cute ni Go-hee. Kinagabihan, pumunta si Go-hee sa bahay ni Duk-hee. Ngayon ang araw na ilalabas ng idol ang kanyang bagong kanta. Naghanda silang dalawa ng mga tool para sa pag-stream para sa idol. Sa mismong pagpapalabas ng kanta, sabay silang nag-spam ng mga komento. Sa bahay, hindi lang si Duk-hee ang tagahanga ng idol, kundi pati na rin ang nanay ni Duk-hee ay isang loyal fan. Naghanda pa siya ng isang banga ng toyo at inasinan na kimchi para ipadala sa bahay ng idol. Kinabukasan, pinag-uusapan ng mga babaeng estudyante sa klase ang bagong kanta ng idol at puro papuri ang naririnig. Naglalabanan pa sila kung sino ang makakakolek ng pinakamaraming album. Syempre, nanalo si Duk-hee. May isang bagay na di alam matalik na iga ni Jae-hoon, huwag kailanman saktan ang idolo ng isang babae. Pagkatapos niya biro tungkol sa idolo, agad siyang sigawan ng mga babaeng estudyante. Si Go-hee lang ang hindi nagbabago sa gitna ng lahat ng ito. Ang idolo para sa kanya ay hindi isang mamahaling bagay. Kung gusto niya, pwede niyang yakapin ito kahit kailan. Sa mga nakaraang araw, napakaraming tao sa tindahan ng manok, salamat sa advertising ng idolo, at mayroon pang ang mga dayuhang customer. Mahina si Go-hee sa Ingles, kaya kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang kuya para kumuha ng order. Ang gwapong mukha ng kanyang kuya ay nagamit. Tiningnan lang siya ng kanyang nanay at umiling, buti na lang at nakakatulong pa si Go-hee sa paghahatid ng pagkain. Sa wakas, mayroon siyang kaunting libreng oras, kaya umupo siya at kinausap si Duk-hee. Ilang araw nang pumupunta si Duk-hee dito para kumain ng manok para lang makita ang kanyang idolo. Napakasikip ng schedule niya kamakailan, kaya nag-order na lang siya ng manok para kainin sa bahay. Walang chill na pagpapayo si Go-hee, pero ayaw sumuko ni Duk-hee. Nag-aral pa nga si Duk-hee na Japanese dahil magkakaroon ng concert ang idolo sa Japan. Para magkaroon ng pera para makapunta sa concert, gumawa si Duk-hee ng idol-shaped stuffed animals para ibenta at kumita siya ng malaki. Pero kung mag-world tour ang idolo, baka kailanganin kong ibenta ang aking bato, sabi niya. Buntong hininga lang si Go-hee nang makita si Duk-hee. Biglang nagkagulo ang mga babaeng estudyante sa klase dahil sa isang input, kikipag-date daw ang idolo sa isang high school student at ang baeng yakap niya ay ka-uniform ng kanilang paralan. Desidido ang mga babaeng estudyante na hanapin ang taong iyon. Pagtingin ni Go-hee sa larawan, bigla siyang namutla dahil ang babaeng estudyante sa larawan ay siya. Nalagay si Go-hee sa isang mahirap na sitwasyon, hindi niya masabi kay Duk-hee ang totoo. Kinagabihan, tinawagan ni Go-hee ang idolo, una para tanungin kung ayos lang siya, at pangalawa para malaman kung ano ang dapat niyang gawin para tulungan siya. Dahil sa tingin ni Go-hee ay kasalanan niya ang lahat. Sabi ng idolo kay Go-hee na manahimik na lang siya, umakto na parang walang nangyari, at hintayin siyang ayusin ito, o maghihintay na lang sila na lumipas ang oras. Magiging maayos ang lahat. Sumang-ayon si Go-hee at pinatay ang tawag, ngunit lulungkot pa rin siya. Sa kabilang banda, pinuntahan ng manager ang idolo para pag-usapan kung paano lulutasin ang gulo. Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng estudyante sa litrato at kung pwede ba siyang magpakita para ipaliwanag ang sitwasyon. Mariing tumanggi ang idolo. Natatakot siyang kung papakita si Go-hee, aatakihin siya ng mga tagahanga. Magiging napakahirap ng buhay niya pagkatapos. Ang dahilan kung bakit lubos na pinoprotektahan ng idolo si Go-hee ay dahil sa isang bagay na nangyari sa nakaraan. Nang magkasakit ng cancer ang nanay ng idolo, madalas na pumunta si Go-hee sa ospital para makasama siya na nagpapasaya sa nanay ng idolo sa kanyang huling mga araw. Nangako ang nanay ng idolo kay Go-hee na magiging manugang niya ito balang araw. Napakamasunuri ni Go-hee at lagi pa siyang nandyan tuwing kailangan siya ng idolo. Mula noon, nagdesisyon siya na laging may espesyal na lugar si Go-hee sa kanyang puso. Kinagabihan, nag-deliver si Go-hee ng manok sa parke at natuklasan niya si Jae-hoon ang nag-order. Gusto niyang gamitin ang discount coupon na ibinigay sa kanya. Nagkataon din na gusto niyang bigyan si Go-hee ng pagkakataon na lumabas. Gusto na sanang uwi ni Go-hee dahil napakaraming trabaho sa tindahan ng manok. Inimbitahan siya ni Jae-hoon na umupo at kumain ng manok. Akmang tatanggi siya nang biglang tumunog ang tiyan niya. Masayang main ang tatlo. Hindi nag-iisip si Go-hee at nagkalat siya ng sili sa kanyang bibig. Maingat na pinunasan ni Jae-hoon ang bibig niya at mas lalo siyang nahulog kay Jae-hoon. Ang matalik na kaibigan ni Jae-hoon ay punong-puno ng pagmamahal, habang sa kabilang banda, pumunta si Duk-hee at ang kanyang nanay sa internet cafe para manghuli ng tickets para sa concert ng idol. Nangako ang nanay ni Duk-hee sa kanyang anak na kung makakuha siya ng tiket, bibigyan niya siya ng dagdag na pera. Napakadesidido ni Duk-hee, ngunit hindi naging maayos ang paghahanap ng tiket. Agad na naubos ang mga tiket pagka-release. Walang nakuhang tiket sina Duk-hee at ang kanyang nanay. Galit na galit ang nanay at sinisisi si Duk-hee. Kapag nakauwi tayo, bibigyan kita ng leksyon, sabi niya. Ayaw nang umuwi ni Duk-hee, kaya pumunta siya sa bahay ni Go-hee para maghintay na mawala ang galit ng nanay niya. Sinabihan ni Go-hee si Duk-hee na pumunta sa kanyang silid dahil kailangan pa niyang maglinis sa tindahan ng manok kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit sa halip
pumasok si Dukhi sa silid ng kuya. Ito ay sa oras na katatapos lang maligo ng kuya niya. Pareho silang sumigaw sa gulat. Nagpanggap si Dukhi na tinatakpan ang kanyang mga mata, pero lihim niyang pinapansin ang katawan ng kuya niya. Talagang malaswa ang babaeng ito. Hindi inaasahan, napakaamo at magalang ni Dukhi ngayon, laging sumasagot sa kanyang kuya. Narinig niya mula kay Gohi na masama ang kanyang kuya, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon siya kagwapo. Ang kuya, na madalas makipag-away kay Gohi, ay naging napaka-gentleman din ngayon. Kailangang lumabas ng kuya para gumawa ng trabaho, kaya ibinigay niya ang album ng pamilya Dukhi para hindi siya manip. Habang tinitingnan ang album ng pamilya, hindi sinasadyang natuklasan ni Dukhi ang isang lihim. Kilala ni Hi ang idolo, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Naramdaman ni Dukhi na pinagtaksilan siya at labis na nadismaya kay Gohi. Nang umuwi si Gohi, wala na si Dukhi. Matapos maghanap ng walang resulta, naisip ni Gohi na may bigla ang lakad si Duk, kaya umuwi na siya, pero bakit di man lang siya nagtesa sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Gohi sa eskwelahan at gusto niyang tanungin si Dukhi kung ano ang nangyari kagabi. Nagpang si Dukhi na pagod para iwasan ang mga tanong ni Gohi. Ngunit nang banggitin ng mga babaeng estudyante ang idolo, biglang nagkaroon ng lakas si Dukhi. Naguluhan si Gohi. Ngayon, nag-uusap-usap ang mga babaeng estudyante tungkol sa isang video na nag-viral online. Ang babae sa video ay nagsasabing biktima siya na minolestya ng idolo. Hindi makapaniwala ang lahat na ang idolo ay isang lobo na nagpapanggap na tupa. Nang patuloy na hinahamak ni Gaon ang idol, hindi na nakapigil pa si Gohi. Galit siyang sumigaw na manahik ang lahat. Ano raw ba ang alam nila tungkol sa idol at kung ano-ano ang sinasabi nila. Hindi pa kailanman naging ganoon kainit ang ulo ni Gohi, kaya nagduda si Jaehan. Maya umuwi si Gohi sa bahay. Ilang beses niyang tinawagan ang idol, ngunit di sumasagot kaya nagsimula siyang mag-alala. Pumasok ang kuya niya at sinabi ang mensaheng idol para kay Gohi. Simula ngayon, hindi na siya kailangang tawagan pa dahil hindi naman ito sagot. Gusto idol na hintayin muna nilang kumalma ang sitwasyon at saka na lang ulit magpapakita. Kalma ng kuya. Biglang lumitaw ang revenge diary. Sa pagkakataong ito, gusto talaga itong gamitin ni Gohi. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nanakit sa kanyang idol. Naalala ni Gohi si Dukhi, kung nandito lang sana siya. Malamang na madaling mahanap ang maisala, kailangang humanap ng paraan si Gohi para makausap si Dukhi. Sa sandaling ito, handa na ang group ng idol para mag-perform sa concert. Biglang pumasok ang Efi at inanunsyo na pinutol ang kanilang kanta sa ere. Dahil sa ilang teknikal na dahilan, nagmakaawa ang manager sa si na isaalang-alang ito. Ngunit hindi siya pinansin ito, tiningnan ng buong grupo ang idol. Lahat ng ito ay dahil sa kanya, yumuko na lang ang idol dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang mga kasama. Tapos na ang klase sa paaralan ngayong araw at umuulan, may payong si Dukhi, umaasa si Gohi na makikisabay siya. Ngunit sumama si Dukhi sa ibang kaklase kahit na magkasalungat ang direksyon ng bahay nilang dalawa. Nalungkot ng husto si Gohi dahil nararamdaman niyang iniiwasan siya ni Dukhi. Hindi sinasadyang nakta ni Jaehoon ang eksenang ito. Ang kanyang matalik na bigan na isa ring maunawain ay ibinigay agad ang payong kay Jaehoon. Nagmadali siyang tumakbo para protektahan. Si Gohi mula sa ulan, na lubhang nakaantig sa damdamin niya, biglang umiyak si Gohi. Inilabas niya ang lahat ng hinanakit na tiniis niya sa nakalipas na panahon. Pagkatapos ay umuwi si Gohi sa bahay. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na linisin ang kanyang kwarto at itago ang photo album. Nagtaka si Gohi, sino ang nag-iwan ng photo album dito? Sinabi ng kuya kay Gohi na ibinigay niya ito kay Dukhi noong isang araw. Sa wakas ay naintindihan na ni Gohi ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Dukhi. Galit niyang sinisi ang kanyang kuya dahil ginulo nito ang kanyang buhay. Pagkatapos ay bumalik si Gohi sa kanyang silid. Nagsulat ng sulat kamay na humihingi ng tawad kay Dukhi at dinala ito sa bahay nito. Narinig ng ina ni Dukhi ang doorbell at lumabas upang buksan ang pinto. Ngunit nakatago na si Gohi. Iniwan lang niya ang isang package sa harap ng bahay. Dinala ito ng ina sa silid ni Dukhi. Sa loob ng package ay mayroong idol autograph album, kasama ang liham ng paghingi ng tawad ni Gohi. Matapos basahin ang liham, naintindihan ni Dukhi ang dahilan kung bakit kinailangang itago ni Gohi na kilala niya ang idol, dahil ayaw lang ni Gohi na maging magulo kanyang buhay. Unti-unting pinatawad ni Dukhi si Gohi. Noong gabi, pumunta si Dukhi sa tindahan ng pritong manok, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na harapin si Gohi. Sa tamang sandali, bumalik ang tatay ni Gohi mula sa pag-deliver. Sabi niya ay pumasok na lang si Dukhi kung may kailangan siya. Nagtaka ang mga magulang ni Gohi dahil magkaharap sila, ngunit nag-uusap pa rin sila sa pamamagitan text message. Hindi pa pala tuluyang napatawad ni Dukhi si Gohi. Naloko si Gohi at nangako siyang libreng manok habang buhay ang ibibigay niya kay Dukhi. Agad namang nagsalita si Dukhi na masaya. Wakas ay nagkasundo na ang dalawa, pagkatapos ay inihatid ni Gohi si Dukhi sa kanyang silid. Para lutasin muna ang problema ng idol, sinubukan ni Dukhi na gamitin ang computer para siya sa atin ang impormasyon ng taong nanakit sa idol, ngunit hisapat ang isang tao. Kinailangan ni Dukhi na pakilusin ang buong sistema. Lahat sila ay mga tagahanga ng idol at mga henyo sa larangan ng teknolohiya. Pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho, nahanap nila ang e-address ng taong nanakit sa idol. Agad na tinawagan
Tinawagan ni Dukhi si Gohee para ipaalam ito. Ang address ay malapit sa kumpanya ng idol at ang gumagamit nito ay may pangalang Gohee. Ngayon, trabaho na ito ni Gohee. Binuksan niya ang Revenge Diary app. Inilagay ang pangalan ni Gohee at ang app ay nag-anunsyo ng pagsisimula ng paghihiganti. Makahinga na rin ng luwag si Gohee. Sa kabilang banda, nakatanggap siya ng mensahe na ikaw na ngayon ang target ng paghihiganti. Nagsimulang mag-malfunction ang computer ng taong iyon at ang screen ay naging ing. Naglaho rin si Gohee sa dilim. Sa sandaling ito, dinala ni Dukhi ang kanyang mga kaalyado sa address Gohee. Ito ay isang internet cave. Nagkanya-kanya siya sa pagsisiyasat. Nakilala ni Dukhi ang may-ari ng internet cave at hiningi sa kanya tingnan ang security camera footage. Ngunit ito ay nasira sa mismong oras na nag-post si Gohee. Hindi lang isang beses kundi dalawang beses. Aramdamat na kakaiba ito. Parang nakita na niya ang may-ari ng internet cave sa saan. Dahil ang lead, samantalang umurong ang mga kaalyado. Nag-alala ang kanyang mga magulang dahil wala siya bahay. Noong gabi, habang pauwi si Dukhi, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya upang tingnan, ngunit isang naglalakad lang pala ito. Biglang may lumitaw na taong nakaitim sa harap ni Dukhi. Tinakpan niya ang bibig ni Dukhi at hinila ito palayo na nagpabagsak sa idol teddy bear niya. Maya-maya, dumaan si Jae-hoon at ang kanyang matalik na kaibigan sa kalsada. Hindi sinasadyang napulot nila ang teddy bear ni Dukhi. Sa tamang sandali, biglang sumulpot ang kotse na humuli sa kanya. Agad na hinabol ng dalawa ngunit hindi na nila naabutan. Sa kabutihang palad, naaalala ng kanyang matalik na kaibigan ang plaka ng kotse. Hinanap ni Jae-hoon at ng kanyang matalik na kaibigan ang buong kalye at sa umaga. Natagpuan din nila ang kotseng may numerong 2,745. Hiniling ni Jae-hoon sa kanyang matalik na kaibigan na tawagan ang pulis. Ito ay isang internet cave. Laksa loob na pumasok si Jae-hoon upang suriin. Sa loob, nagising si Dukhi. Napagtanto niyang ang dumukot sa kanya ay ang may-ari ng internet cave. Inamin din niya na siya si Gookie na hinahanap ng mga babaeng estudyante. Galit na sinigawan ni Gookie si Dukhi na sinasabing hindi niya dapat ginugulo ang buhay niya dahil lang sa isang walang kwentang idol. Biglang may narinig silang tunog sa sakyan pulis sa labas. Nagmamadaling tumakas si Gookie. Sa labas, nagkita sila ni Jae-hoon, ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit ano, nadapa na siya dahil sa pagsiko ni Jae-hoon sa kanyang paa. Mabilis na kinontrol ni Jae-hoon si Gookie at hinayaan kanyang matalik na kaibigan na pumasok upang iligtas si Dukhi. Pagkatapos ay dinala si Gookie ng pulisya sa estasyon. Kinapanayam ng mga reporter ang mga bayani at ikinuwento ng matalik na kaibigan ni Jae-hoon ang buong proseso ng pagliligtas kay Dukhi. Sinamantala ni Dukhi ang pagkakataon na ipaan sa mga reporter na si Gookie ang dumukot sa kanya at siya ang nagplano na saktan ang idol. Gusto niyang maghiganti sa idol dahil inagaw nito ang kanyang posisyon sa grupo ng musika. Ngunit si Gookie ay ganap na walang talento. Nahuli na rin ng pulisya ang babae na nagpanggap na biktima sa video na nanira sa idol. Lumabas na siya ang kasintahan ni Gookie. Magkasama silang nagplano na kumuha ng pera sa kumpanya ng idol para sa settlement at bumili na rin silang dalawa ng mga tiket. Naghihintay na matapos ang lahat at lumipad na sa ibang bansa para magsaya. Sa huli, ang buong katotohanan ay nabunyag. Ang idol group ay nag-anunsyo na sila ay babalik sa lalong madaling panahon at makahinga na ng maluwag si Gohee. Biglang nakatanggap ng tawag si Gohee mula kay Dukhi. Umiiyak siya dahil sa takot. Ngunit hindi pa rin niya nakalimutang hilingin kay Gohee na humingi ng concert ticket para sa kanya mula sa idol. Matapos ang mga ginawa ni Dukhi, nangako si Gohee na susubukan niya. Nagpaalam ang dalawa at binaba ang tawag. Ngayon ay nakatanggap si Gohee ng abiso mula sa Revenge Diary app kasama ang mga larawan ni Gookie tapos na paghihiganti. Sinubukan pa rin ni Gohee na hulaan kung sino ang nasa likod ng app. Hindi Dukhi dahil siya ay lalong hindi ang idol dahil siya ang biktima, kaya sino nga ba? Ilang araw pagkatapos, dinala ni Dukhi ang kanyang ina sa concert ng idol. Tinulungan sila ni Gohee na makakuha ng mga tiket at higit pa roon, espesyal na mga tiket pa. Dinala ng manager ang mag-ina ni Dukhi sa dressing room ng idol. Sa harap ng inggit ng lahat, una sa lahat ay gusto ng grupo na magpasalamat kay Dukhi. Salamat sa kanya at naging malinaw ang pangalan ng idol, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na bumalik. Mabilis na itinanggi ni Dukhi ang anumang papuri. Dahil sa sakripisyo ng kanyang kaibigan, ngayon ay kahit mamatay siya ay masaya na silang mag-ina. Napakapala kaibigan ng grupo. Inaya nila ang ina ni Dukhi na magpakuha ng litrato kasama sila. Sinamantala ni Dukhi ang pagkakataon para makausap ang idol. Nag-alala ang idol para kay Dukhi. Narinig daw niyang nasugatan siya habang hinuhuli ang taong nanakit sa kanya. Ipinakita ni Dukhi na napalakas niya. Napangiti ang idol, inalok niya siyang pumunta sa tindahan ng pritong manok. Gusto rin niyang makilala ang pamilya ni Dukhi, kaya mabilis niyang tinanggap alok ni Dukhi, na labis na ikinatuwa ni Dukhi. Kinabukasan, abala pa rin si Dukhi sa papataas ng views sa idol. Biglang may kumatok. Dala ni Dukhi ang maleta, humingi siya ng permiso na manatili sa bahay Dukhi sa loob ng ilang araw. Lumabas na umalis sa bahay si Dukhi dahil naramdaman niyang hindi ay ginagalang sa sarili niyang pamilya. Ang ina ni Dukhi ay paging nag-alala lang sa kanyang kuya na hindi pa raw kumakain. Hindi makakuha ng pagkain si Gohee, kaya nagtampo siya at pumasok sa kanyang silid. Maya-maya ay nakaramdam siya ng gutom. Gusto niyang magluto ng instant noodles. Tinanong niya ang kanyang kuya kung gusto niyang kumain, ngunit tumangto. Ngunit nang matapos si Gohee magluto, bigitong lumapit at kumain. Naawa rin si Gohee sa kanya, kaya pinakain niya ito ng isang maliit na piraso. Ang sabi niya ay isang maliit na piraso lang. Ngunit sa isang subo, naubos ng kanyang kuya ang buong mangkok ng noodles. Nagtampo si Gohee at sinaktan ang kanyang kuya. Hindi na intindihan ng kanyang ina ang buong istorya, kaya sinaktan niya rin si Gohee. Dahil sa sama ng loob, nagpa siya si Gohee na umalis sa bahay. Bumalik sa realidad si Dukhi at tumango, kaya pala ay dahil sa isang mangkok ng noodles.
Talaga namang napakiit na bagay. Hindi na makayanan ni Go-hee. Sinabi niya ang lahat, ngunit wala pa ring naintindihan si Duk-hee. Sinubukan ni Go-hee na ipaliwanag na ang lahat ay dahil sa masamang kuya niya. Nakita naman ni Duk-hee na napakabait ng kuya niya, matangkad, gwapo, at mabait. Ganoon nga siya sa labas, ngunit sa bahay ay palagi niyang sinasabihan si Go-hee na pangit. Hindi inaasahang tapat din siya. Nadulas ang dili Duk-hee, na lalo pang nagpalungkot kay Go-hee. Biglang sumigaw ang ina ni Duk-hee sa labas, kaya sumilip ang dalawa upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumalabas na natalo ang paborito niyang contestant. Ganyan talaga ang nanay ko, sabi ni Duk-hee. Natatakot siya na baka sumigaw muli ang kanyang ina sa gitna ng gabi na magiging dahilan para hindi matulog si Go-hee. Mas mabuting umuwi na lang si Go-hee. Nagpaalam siya kay Duk-hee at umalis. Pag-uwi niya sa bahay, palihim na gumalaw si Go-hee dahil sa takot na mahuli siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nasadyang kita pa rin siya ng kanyang kuya. Tinanong ng kanyang kuya si Go-hee kung ginalaw niya ang kanyang computer, ngunit hindi siya pinansin ni Go-hee at sinabi niyang, ano ba ang tinatago mo sa computer mo? Binalaan siya kanyang kuya na mag-ingat kung ginalaw niya ito. Nagkunwari si Go-hee na alam niya ang ginagawa niya at nagtaka siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Nakatulog na sila, matutulog na rin ako, sabi ng kanyang kuya. Labis na nadismaya si Go-hee. Buong araw siyang nawala, ngunit walang sinuman ang alala para bang hindi siya umiiral. Muling kinalagkad ni Go-hee ang kanyang maleta pabalik sa kanyang silid na para bang hindi nangyari ang pag-alis sa bahay. Sa umaga ay mayroon silang French class. Gusto ng guro maghati-hati sa grupo ang lahat para sa isang pagsusulit sa susunod na klase at next ay reason na umingon si Go-hee para makipaggrupo kay Duk-hee. Ngunit maagang umuwi si Duk-hee ngayon para manood ng idol. Handa ang ina niya sa excuse letter para kay Duk-hee. Talaga sundo ang mag-ina. Nagpaal si Duk-hee kay Go-hee at naunang umalis, nakita niyang nag-iisa at nalulungkot si Go-hee. Lumapit si Na-hon upang makipag-usap sa kanya. Si Na-hon ay tinatawag na master makeup. Kanyang gawin ang lahat ng uri ng makeup. Gusto niyang tulungan si Go-hee sa pagmi-makeup. Habang inaayusan ang kilay ni Go-hee, sinabi ni Hon ang kanyang layunin. Gusto niya si Jae-hon. At dahil nakita niyang malapit si Go-hee kay Jae-hon, gustahan na hilingin kanya na tuwan siyang makilala si Jae-hon. Naudlot si Go-hee sa loob ng isang sandali, ngunit pumayag pa rin siya kay Na-hon. Hindi rin hahayaan ni Na-hon na matalo si Go-hee. Nangako siyang ipakikilala niya kay Go-hee ang isang taong bagay sa kanya. Binigyan din ni Na-hon si Go-hee ng lipstick bago siya balik sa kanyang upuan. Nasa isang mahirap na sitwasyon si Go-hee. Pagkatapos ng klase, hinabol ni Na-hon si Go-hee. Nakahanap na raw siya ng blind date para kay Go-hee. Gayunpaman, tumanggi si Go-hee dahil hindi pa siya handa na umibig. Nagmakaawa si Na-hon kay Go-hee na subukang makita ang taong iyon kahit isang beses lang. Pumayag na lang si Go-hee na pumunta sa lugar ng date, ngunit hindi niya inaasahan na ang blind date na nakita ni Na-hon para sa kanya ay ang kanyang ex-boyfriend matapos ang nakaraang paghihiganti. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang girlfriend dahil sa pagkalat ng balita. Gayunpaman, ang attitude ng ex-boyfriend ay hindi pa rin nagbabago. Sinabi niyang si Go-hee ang pinakamabait sa kanya at hiniling niya kay Go-hee na bili ng pagkain para sa kanya. Hindi rin makatanggi si Go-hee at nang makita niya ang kanyang ex-boyfriend na kumakain na parang gutom na tigre, naawa siya sa kanya. Sa kabilang banda, naghihintay si Na-hon sa pasilyo nang lumitaw si Jae-hon. Agad siyang lumapit at inanyayahan si Jae-hon na kumain. Gustong tumanggi ni Jae-hon, ngunit nang marinig na libre pagkain, pumayag ang kanyang matalik na kaibigan para kay Jae-hon. Ang tatlo ay punta sa isang kain. Sinadyang ayusin ni Na-hon ang mga bagay-bagay upang magkita sina Jae-hon at Go-hee. Nakilala ng matalik na kaibigan ni Jae-hon ang ex-boyfriend ni Go-hee na nagnala sa kanya. Paano ninyo siya nakilala? Hindi lang kilala ni Jae-hon at ng kanyang matalik na kaibigan ang lalaki. Nakita rin nila ang trahedyang nangyari sa pag-ibig ni Go-hee. Nagtaka ang matalik na kaibigan ni Jae-hon. Akala ko naghiwalay na kayong dalawa. Mabilis na itinanggi ito ng ex-boyfriend ni Go-hee. Nag-aaway lang kami ng kaunti at nagkabati na. Lubos na dismaya si Jae-hon. Medyo nasaktan ang kanyang puso. Galit siyang tumalikod at umalis. Agad siyang hinabol ng kanyang matalik na kaibigan at ni Na-hon. Gusto ni Go-hee na ipaliwanag kay Jae-hon, ngunit hindi niya maabutan ang tatlo. Ang isip ni Go-hee ay parang isang gulo ngayon. Sa loob, nagte-text ang ex-boyfriend ni Go-hee kay Na-hon. Matagumpay ang plano. Sabi niya, pinasalamatan siya ni Na-hon at sinabi niyang gagawin niyang kanya si Jae-hon sa lalong madali panahon. Sa gabi, umuwi si Go-hee sa bahay. Gusto niyang mag-text kay Jae-hon para magpaliwanag. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kuya. Sinabi niya kay Go-hee na maligo na siya dahil mamaya ay mawawala ng tubig. Iniwan ni Go-hee ang kanyang telepono sa mesa at umalis. Sa tamang oras ay tumawag si Jae-hon. Gustong biruin ng kuya niya si Go-hee. Sinubukan niyang sagutin ang tawag. Hindi sinasadyang lalo pa niyang pinalala ang hindi pagkakaunawaan ni Go-hee at Jae-hon. Maya-maya ay bumalik si Go-hee. Nakita niyang nilalaro ng kanyang kuya ang kanyang telepono. Agad na inagaw ni Go-hee ang telepono at natuklasan na tumawag pala si Jae-hon, kaya tinawagan niya si Jae-hon, ngunit hindi ito matawagan. Tinanong ni Go-hee ang kanyang kuya, ano ba talaga ang sinabi mo kay Jae-hon? Nagloloko lang ako, sagot nito, hindi na nakayanan ni Go-hee. Galit siyang pinalabas ang kanyang kuya, pagkatapos ay binuksan niya ang Revenge Diary app. Inilagay ang pangalan ng kanyang kuya, ngunit hindi gumana ang app. Wala nang magawa si Go-hee, kinabukasan, napagtanto ng kanyang kuya ang kanyang pagkakamali. Naghintay siya sa harap ng pinto para humingi ng tawad kay Go-hee, ngunit ayaw siyang patawarin ni Go-hee. Napagtanto niya na lumagpas na siya sa limitasyon, kaya nag-isip siya kung ano ang gagawin para hindi na magalit ang kapatid niya. Maya-maya
Maya-maya ay dumating si Go-hee sa klase. Ikinuwento niya ang lahat kay Duk-hee na nagbigay ng payo na direkta niyang kausapin si Jae-hyun. Nang papalapit na si Go-hee kay Jae-hyun, hinarangan siya at ninahon. Sinadya niyang sabihin kay Jae-hyun na nagkabalikan na si Go-hee at ang kanyang ex-boyfriend. Nagkunwari si Jae-hyun wala siyang pakialam. Ngunit sa totoo ay hindi siya masaya. Umupo siya sa madilim na sulok ng silid. Dinala rin ni Duk-hee si Go-hee sa kanyang upuan para sa susunod na klase. Habang recess, tulala lang si Go-hee sa pag-iisip. Biglang lumapit si Nahon. Gusto niyang makausap ng personal si Go-hee. Nangako kang tutulungan mo ako na ligawan si Jae-hyun. Huwag mong kalimutan iyon. Matapos ang sandali ng kapayapaan, nasa isang mahirap na sitwasyon na naman si Go-hee. Sa library, nasaksihan niya kung gaano kalapit si Nahon kay Jae-hyun. Kailangan niyang tiisin ito at tulungan ang dalawa na maging mag-on. Ngunit hindi ito matanggap ni Duk-hee. Malinaw na gusto mo si Jae-hyun at nauna ka pa. Nagmakaawa si Go-hee kay Duk-hee na huwag na siyang gumawa ng gulo, ngunit ayaw ni Duk-hee na maagaw ang taong mahal ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya nang dumating ang tamang oras, ipinagkatiwalaan si Go-hee kay Jae-hyun at hinila ang matalik na kaibigan ni Jae palayo. Si Go-hee at Jae-hyun ay nakad sa ibang desisyon upang maiwasan ang ex-boyfriend ni Go-hee. Sa daan, ipinaliwanag ni Go-hee kay Jae-hyun ang lahat. Sinabi niyang ang nakasagot ng telepono ay ang kanyang kuya. Hindi rin bumalik si Go-hee sa kanyang ex-boyfriend. Alam na ngayon ni Jae-hyun ang buong katotohanan at masumaya ang kanyang pakdam. Nagpasya siyang imbitahan si Go-hee na kumain dahil alam niyang malakas kumain si Go-hee. Umorder si Jae-hyun ng isang malaking mesa ng pagkain, ngunit naubos pa rin ni Go-hee hanggang sa huling piraso. Nag-order pa si Jae-hyun ng isang mangkok ng ice cream para kay Go-hee at nilantan niya pa rin lahat. Pagkatapos ay umuwi na ang dalawa at hindi sinasadyang nakita nila ang isang French sign sa daan. Naalala ni Go-hee ang pasa ng kanyang French teacher na mangolekta ng mga ganoong sign, kaya inaya niya si Jae-hyun na bumuo ng grupo at mag-selfie kasama ang sign. Nagtaka si Go-hee, ano ang ibig sabihin ng mga salita sa sign. Lumapit si Jae-hyun kay Go-hee at ipinaliwanag na ang ibig sabihin nito ay gusto kita. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Go-hee. Naghanap pa si Jae-hyun ng dahil na paghamngin ang kanilang mga kamay. Ang liit at ang cute ng kamo, ang kanilang unang date. Ngunit di maganda ang pakiramdam ni Go-hee at dahil sa dami ng kinain niya ngayon, kailangan niyang pumunta sa banyo, kaya nagpaalam na siya kay Jae-hyun na mauna na. Sakto namang nakita sila ni Nahon. Hinarangan niya si Go-hee, bakit kasama mo si Jae-hyun? Sa puntong ito, wala nang ganang magpuwanag si Go-hee, ngunit hindi siya pinayagan ni Nahon na umalis. Hindi na nakapagpigil pa si Go-hee at bumomba siya sa lugar. Muling umak si Jae-hyun para sa kanya. Katulad ng bus, nakaramdam si Go-hee ng pagkakasala at palamat kay Jae-hyun. Habang tulala pa sa Nahon, nagmadaling tumakbo si Go-hee. Nag-aalala pa rin si Jae-hyun na sinusundan si Go-hee. Ngayon ay tuwang-tuwa si Nahon na lumapit at hinawakan braso ni Jae-hyun. Niya kanya na ihatid sa bahay. Ngunit sinabihan ni Jae-hyun si Nahon na lumayo at huwag nang maging masyadong malapit sa kanya. Simula ngayon, inisip ni Nahon na gusto ni Jae-hyun si Go-hee. Ang sitwasyong ito ay nagbigay ng isa pang kaaway kay Go-hee. Kinabukasan, pagdating ni Go-hee sa klase, napalibutan siya ng mga babae estudyante. Inaakusahan siya na ninakaw na ang lipstick ni Nahon, ngunit malinaw na ibinigay sa kanya ni Nahon ang lipstick na iyon. Humanap ng paraan si Nahon para magsinungaling. Sinabi niyang pinahiram lang niya kay Go-hee ang lipstick at ngayon ay gusto na niya itong bawiin. Hindi na kailangan ni Go-hee ang lipstick na iyon. Ang regalo ay parang utang. Pinahintulutan niya ang mga babaeng estudyante na dalhin ito pabalik kay Nahon. Maingat na pinayuhan ni Duk-hee si Go-hee na ang inggit ng mga babae ay lubhang mapanganib. Kailangan mong maging maingat. Gayunpaman, hindi alam ni Duk-hee na galit din si Nahon sa kanya. Sa recess, naghanap si Nahon ng gulo kay Duk-hee. Sinadya niyang magsalita ng malakas. Kahapon, nag-absent si Duk-hee sa klase para pumunta sa isang concert. Para marinig ng homeroom teacher sa labas, aksidenteng umamin si Duk-hee na nagresulta sa paghila sa kanya ng homeroom teacher sa pasilyo para parusahan. Hindi niya inaasahan na ang homeroom teacher ay isang die-hard fan din ng idol. Ang dalawang guro at estudyante ay nag-uusap ng masaya. Sa kabilang banda, hindi na matiis ni Go-hee ang lalong lumalalang ugali ni Nahon. Ayos ang kung siya galawin, ngunit hindi ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Go-hee si Nahon, ano ang kailangan kong gawin para tigil mo ako? Sinabi ni Nahon kay Go-hee na mula ngayon ay patunyang pahihirapan si Go-hee at ang mga malapit sa kanya dahil inano niya ang kanyang Jae-hyun. Pagkatapos ay nagkunwari si Nahon na nadapa at ipinakita ang kanyang kawawang mukha. Ginawa niyang masama si Go-hee kwento upang makakuha ng patya mula sa kanyang mga kaklase. Sa sitwasyong ito, kahit sampa ang bib ni Go-hee, hindi niya kayang salungatin si Nahon. Kaya tumayo na lang siya at hinayaan ang kanyang mga kaibigan na lain siya. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Duk-hee ang ugali pagkatao ni Go-hee at ipagtanggol siya, kaya umalis ang lahat. Ngayon ay tinanong ni Go-hee si Duk-hee, pinarusahan ba siya ng husto? Got ni Duk-hee ay ayos lang siya at totoo nga na ayos lang siya. Ngunit nakakaramdam pa rin si Go-hee magkakasal. Nagpasya siyang magtago sa isang liblib na lugar at gamitin ang revenge diary. Sa pagkakataong ito, si Nahon ang target. Sa pagtatapos ng klase, napalibutan si Go-hee ng kanyang ex-boyfriend at mga kaibigan ni Nahon. Ang kanyang ex-boyfriend ay parang linta na nakadikit sa kanya. Nagmamakaawa siya na patawarin siya ni Go-hee. Pumayag siyang patawarin siya at pinaalis siya, ngunit hindi siya pumayag na bumalik sa dati nilang relasyon. Si Nahon naman ay patuloy na nanunood kay Go-hee. Sinasabing may boyfriend na siya, ngunit nilalandi pa rin si Jae-hyun.
Iyan ang taong nambababae, ngunit hindi naman kailanman mapapansin ni Jae-hon. May isang babaeng estudyante na kahit kailangan pang gumamit ng saklay, patuloy pa rin siyang naglag na pilay-pilay para sumama sa pagsuporta. Napakakatuwa ng mga taong hindi na nakapagpigil pa si Go-hee. Galit siyang lumingon upang harapin ang gulo. Inamin niyang gusto niya si Jae-hon, at kahit hindi niya ako gusto, ano ngayon? Karapatan ng puso ko na magmahal kahit sino. Narinig ito ng lahat, hindi nila inaasahan na ganoon katapang si Go-hee ngayon. Biglang napagtanto ni Go-hee na medyo malakas ang kanyang boses. Biglang umulan ng malakas, kaya pumasok sa pasilyo ang kanyang mga kaibigan para magtago sa ulan. Nakatayo pa rin si Go-hee na parang bato. Lumapit si Jae-hon na may hawak na payong at piprotektahan si Go-hee mula sa ulan. Sa harap ng gulat na mata ng kanyang mga kaklase, narinig na ni Jae-hon ang lahat. Kinumpirma niyang mali si Go-hee. Hindi lang ikaw ang may gusto sa akin, gusto rin kita. Lubhang masaya si Go-hee at hiniling niyang huminto na ang oras sandaling iyon. Ang kinamumuhian at ng ex-friend Go-hee ay hindi na sila makahanap pa ilan para magkausap. Nagtagumpay ang paghiganti ni Go-hee. Pagkatapos ay inihatid ni Jae-hon si Go-hee sa bahay. Nakatayo ang kanyang kuya sa harap ng gate, naghihintay ibigay ang payong kay Go-hee. Gayunpaman, nakita niya si Go-hee na kasama ang ibang lalaking estudyante. Medyo lungkot ang kanyang kuya. Sa kanayan, mahal pa rin si Go-hee kahit nag-iisa siyang kapatid na babae. Palagi niyang nilalait si Go-hee sa kanyang mga ibigan upang wala sinuman ang makakatingin sa kanya. Nangako ang kanyang kuya na personal niyang poprotektahan si Go-hee habang buhay. Ngunit ngayon ay mukhang hindi na mapipigilan ang mangyayari. Pag-uwi niya, pumasok agad ang kanyang kuya sa banyo at inihagis ang kanyang telepono sa mesa. May tumawag sa tamang oras at gusto ni Go-hee na maghiganti para sa nangyari kanina. Nagpa siya siyang biruin ang kanyang kuya. Sinabi niya ang eksaktong sinabi ng kanyang kuya kay Jae-hon. Nagalit ang babae sa kabilang linya at binabaan siya ng telepono. Lubos na nasiyahan si Go-hee. Sa gabi, bumalik si Go-hee sa paaralan dahil nakalimutan niya ang kanyang mga libro sa klase. Natuklasan niya ang isang mag-asawa na nagde-date sa silid-aralan, si Gaun at isang lalaking estudyante. Gayunpaman, hindi malinaw na makita ni Go-hee ang mukha ng lalaking estudyante. Nakita lang niya ang sapatos na suot nito at masayang-masaya ang dalawa. Ayaw ni Go-hee na manggulo kaya bumalik na lang siya sa bahay. At kaya siyang nahuli ng guard. Upang maprotektahan si Gaun, gumawa si Go-hee ng paraan para paalisin ang guard. Medyo natatakot po ako sa multo, pwede niyo po ba akong samahan palabas? Sinamahan ng guard si Go-hee. Pag-uwi, binuksan ni Go-hee ang computer para tingnan ang mga larawan. Dati, magkalapit sila ni Gaun, pero dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, naghiwalay sila. Biglang pumasok ang kuya. Nang makita ang larawan ng kanyang kapatid na kasama si Gaun, binigyan ng kuya si Go-hee ng payo. Sa susunod, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga nilalang sa iyong mga larawan, kung hindi, mas lalo ka lang magmumukhang mas pangit. Galit na pinalabas ni Go-hee ang kuya. Sinuportahan niya si Go-hee sa pamamagitan ng isang ice cream, pero maaari ko bang humingi ng isang maliit na piraso? Si Go-hee ay naging mahina at naging mapagkakatiwalaan. Ang maliit na piraso ng kuya ay umabot sa 2 paghahati 3. Gusto na agad umiyak ni Go-hee. Nagpapakita si kuya ng kasiyahan at umalis. Kinabukasan, pumunta si Go-hee sa klase at sinabihan ng guro ang mga mag-aaral na bawal mag-date sa loob ng paaralan. Kamakailan, may nahuli ang mga guard na isang pares na nagtatago at nagdi-date. Sila ay mahigpit na didisiplinahin. Tumingin si Go-hee kay Gaun. Ngunit tila hindi siya iyon. Lumabas na 2 senior high school students pala ang nahuli. Umaasa ang guro na hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon sa klase na ito. Nagtapos ang klase. Sa oras ng recess, lumapit si Gaun upang makipag-usap sa grupo ng mga senior sa Hiva Club. Sa pagkakataong ito, hindi siya tinanggihan ng presidente. Sa katunayan, inanyayahan pa siyang umupo kasama ang lahat. Ipinapaalam ng presidente kay Gaun kamakailan ay nagtatag ang Hiva ng isang English club. Kung gusto niya, pwedeng sumali si Gaun. Labis siyang natuwa. Ang mga babaeng estudyante sa paligid ay nagpakita ng paghanga kay Gaun. Nais nilang mapansin din sila ng mga miyembro ng Hiva. Si Go-hee naman, walang pakialam doon. Ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin kay Gaun dahil naramdaman niya na may kakaiba. Sinabihan ni Duk-hee si Go-hee na huwag nang tumingin. Pansinin mo ang nasa harap mo. Lumingon si Go-hee kay Jae-hon. Nakita niya na nakangiti pa rin siya. Tinulungan pa ni Jae-hon si Go-hee na buksan ang takip ng inumin. Nagbigay sila ng sobrang tamis na sandali sa kanilang mga kaibigan sa paligid. Naramdaman ni Go-hee na siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Sa gabi, nakahiga si Go-hee sa sofa. Naghihintay ng mensahe mula kay Jae-hon. Nakita ito ng kuya at nag-text siya upang asarin si Go-hee. Sobrang inis niya. Gayunpaman, pagkarating ng mensahe mula kay Jae-hon, biglang sumigla si Go-hee. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang kwarto para mag-text kay Jae-hon. Sa simula, kahit anong text ni Go-hee, si Jae-hon ay sumasagot lang ng marahil dahil ito ang kanilang unang beses ng date. Medyo nababagot si Go-hee. Akala niya ay patayin na ang telepono at matulog. Biglang nag-text si Jae-hon. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay puno ng panunukso. Gumamit pa si Jae-hon ng mga cute na icon. Lubos na nagulat si Go-hee. Pagkatapos lang ng ilang minuto, parang naging ibang tao si John. Lumalabas hanap siyang 100 panunukso online. Inilagay niya ito sa kanyang telepono para magamit sa hinaharap. Ngunit sapat na ito para hindi makatulog si Go-hee buong gabi. Kinabukasan, sa bus papunta sa paaralan, nakita ni Go-hee si Gaun. Itinapon ni Gaun ang kanyang bag, pinilit niya si Go-hee na dalhin ito sa klase para sa kanya.
Biglang may nakitang mga lalaking estudyante sa agad silang tumingin kay Gaun at nagbulungan. Parehong naguluhan si Go-hee at Gaun. Pagdating sa klase, iniiwasan din ng mga kaklas Gaun. Ipinakita ni Duk-hee kay Go-hee ang dahilan. Lumabas na kumalat sa buong lugar ang mga larawan ni Gaun na nagbenta ng pomelo. Hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Maya-maya, lumapit si Gaun sa presidente at vice-presidente. Nag-uusap sila ng masaya. Pagkakita kay Gaun, agad silang naghanap ng paraan para iwasan siya. Nasaksihan ni Go-hee ang buong eksena. Naramdaman niya na lubhang kawawa si Gaun. Pagkatapos nito, nalaman din ni Go-hee na binubuli at pinahihirapan si Gaun sa club na hi. Ipinakita ng presidente kay Gaun ang hubad na larawan sa internet. Hindi ka karapat-dapat na sumali sa club. Pinipilit pa rin ni Gaun na hindi iyon ang kanyang larawan. Binuhusan ng mga bully si Gaun ng kape, kaya umalis siya ng maisama ng loob. Nakasalubong niya si Go-hee, na mas lalo lang nagdulot ng kahihiyan sa kanya. Nag-aalala pa rin si Go-hee kay Gaun. Sa huli, sino ang masamang tao na nag-upload ng mga larawan ni Gaun sa internet? Naalala ni Go-hee ang lalaking estudyante na kasama ni Gaun kagabi. Kaya baki siya, dahil dati magkalapit din silang dalawa. Noong junior high school, si Gaun ay isang bagong estudyante na lumipat sa klase ni Go-hee. Nagkataon na naging magkatabi sila. Dahil pareho silang mabait at palakaibigan, nagkakilala sila at unti-unting naging malapit. Lagi silang magkasama saan man sila magpunta. Isang araw, aksidenteng nalaman ni Go-hee ang sikreto ng pamilya ni Gaun. Ang tatay ni Gaun ay isang babaero. Iniwan niya ang divorce papers para sa nanay ni Gaun at pagkatapos ay nawala kasama ng kanyang kabit. Mula noon, madalas malasing ang nanay ni Gaun. Ang dahilan kung bakit lumipat si Gaun ng paaralan ay para hindi malaman ng kanyang mga kaklase na hiwalay na ang kanyang mga magulang. Itinatago niya ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit ngayon, alam na ni Go-hee ang lahat. Ayaw ni Gaun na makita ang mukha ni Go-hee. Kinabukasan, lumipat si Gaun ng upuan. Sinadya niyang hindi pansinin ang mga sinasabi ni Go-hee. Itinapon pa niya sa basurahan ang notebook na hiniram niya kay Go-hee. Ngunit hindi sineryoso ni Go-hee. Sa klase ng aksidenteng nabangga ni Go-hee si Gaun. Inakala ni Gaun na gusto siyang paghigantihan ni Go-hee. Pinagtanggol ng mga kaibigan si Gaun. Para lang sa isang notebook, kailangan ba talagang gawin ito? Tinuring nilang makasarili si Go-hee. Sinimulan ng mga kaklase na i-isolate si Go-hee. Ginawa pa ni Gaun si Go-hee na kanyang personal na utusan dahil sinaktan niya ang kanyang paa. Sa buong junior high school, nahirapan si Go-hee dahil sa simpleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Gaun. Balik sa kasalukuyan, nakatayo si Go-hee sa harap ng bahay ni Gaun upang ibalik ang kanyang bag. Nag-away agad silang dalawa nang magkita. Nagdamdam si Gaun. Bakit si Go-hee lagi ang nakakakita ng mga nakakahiya niyang sitwasyon? Gusto lang tulungan ni Go-hee si Gaun na mahanap ang nag-post ng mga larawan niya sa internet. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Gaun. Walang magawa si Go-hee kundi umalis. Gayunpaman, nagsimulang maantig si Gaun sa katapatan ni Go-hee. Kinabukasan, pumunta si Go-hee sa paaralan at nanood sila ni Duk-hee ng mga lalaking estudyante na naglalaro ng basketball. Pinakamagaling sina Jae-hyun at ang vice-presidente sa kanilang mga koponan. Patuloy silang nagpapalitan sa paggawa ng puntos. Ang matalik na kaibigan ni Jae-hyun ay hindi rin masama. Nagustuhan siya ni Duk-hee. Aksidenteng napansin ni Go-hee na ang sapatos na suot ng vice-presidente ay mukha ng sapatos ng aking estudyante na nakipag-date kay Gaun. Ipinapaliwanag agad ni Duk-hee kay Go-hee na hindi lang ito kamukha, kundi iisa lang ang Perez. Sa paaralang ito, maliban sa vice-presidente, walang makakabili nito dahil ito ay isang limitadong edisyon na gawa sa ibang bansa. Hindi makapaniwala si Go-hee na ang nakipag-date kay Gaun ay ang mabait na vice-presidente. Pagkatapos ng laro, pumunta si Jae-hyun at ang kanyang matalik na kaibigan sa banyo. Aksidenteng narinig nila ang tawag ng isang tao sa telepono. Ang nilalaman ay, bakit mo ito in-post ng maaga? Maghintay ka pa ng kaunti, ipapakita ko sa iyo ang mas magandang bagay. Alam ni Jae-hyun na hindi ito magandang bagay, kaya agad niyang minamadali ang kanyang matalik na kaibigan na lumabas. Nag-ambush sila sa hagdanan upang makita kung sino ang nasa banyo. Sinabi ng matalik na kaibigan kay Jae-hyun na tila binabanggit ng taong iyon ang larawan ni Gaun. Nang lumabas ang lalaking estudyante, nakita ni Jae-hyun mukha ng taong iyon. Sa gabi, tinawagan ni Jae-hyun si Go-hee para ipaalam. Ang nag-post ng larawan ni Gaun ay ang vice-presidente ng Hiva Club. Sa kabila nito, nang buli si Gaun ng mga babaeng estudyante sa club, nagawa pa ng vice-presidente ng umiti. Galit na galit si Go-hee at agad na isinulat ang pangalan ng vice-presidente sa kanyang Diary of Revenge. Naroon ang vice-presidente kasama ang kanyang tatay na dumadalo sa isang komperensya at sinabihan siya ng kinawan na maghanda mabuti. Ito ay isang pagkakataon para magbukas ang isipan ng vice-presidente. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe, ikaw ay naging target ng paghihiganti. Akala ng vice-presidente ay spam message ito, kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, sumali ang vice-presidente sa komperensya at inanyayahan siyang magsalita bilang katawan ng Handong High School sa International Science and Technology Creative Competition. Habang maayos na nagtuturo ang vice-presidente, biglang lumipat ang projector screen sa mga text message na may kinalaman sa panunukso, kasama ang nakakahiya na video ng vice president at ng isang mas matandang babae.
Nakabuyang-yang pa ang kanyang ari sa harap ng lahat. Agad siyang pinalibutan ng mga reporter at nagmadaling naghanap ng matataguan ang vice presidente. Nawala ng mukha ang kinatawan dahil sa kanyang anak. Nagmamadali siyang umalis sa auditorium. Sa kaguluhan, may isang tao na nakasuot ng itim na sombrero na tila siya ang may gawa nito. Mabilis na napanood ni Go-hee ang balita at naramdaman niya na karapat-dapat lang ang nangyari sa vice presidente. Ngayon, ganap na siyang nawala ng dangal. Ang application ay nagpadala ng larawan at isang abiso ng matagumpay na paghihiganti. Nag-aalala si Go-hee, kung gagamitin ko ng madalas ang Diary of Revenge, ano kaya ang magiging kapalit? Nagsimula ng gumana ang chat group ng Super 4. Lahat ay nasiyahan dahil kailangan ng magbayad ng vice presidente sa ginawa niya. Biglang nag-isip si Go-hee, posible kayang isa sa 3 kaibigan ko ang nasa likod ng Revenge Diary app. Posible silang 3, ngunit maganda rin ito dahil walang sinuman ang sasaktan kay Go-hee. Ngayon, may isa na lang siyang huling misyon, tulungan si Gaun na tanggalin ang mga stalker photos sa internet. Para sa henyong si Duk-hee, madali lang ito. Sa kabilang banda, napanood ni Gaun ang balita at nalaman niya ang tunay na mukha ng vice presidente. Galit na galit siya. Biglang nakatanggap si Gaun ng mensahe mula kay Go-hee. Naresolba na ang lahat. Bumalik ka na sa paaralan. Sa wakas, naintindihan ni Gaun na nawalan siya ng isang mabuting kaibigan. Kinabukasan, pumunta si Go-hee sa klase at kusa siyang nakipagbati ni Gaun. Lumingon si Go-hee at nagdiwang kasama si Duk-hee. Naging matagumpay ang plano. Sa kabilang banda, ang Hiva Club ay dinisband para imbestigahan ang iskandalo ng vice presidente. Hindi lang pala si Gaun ang niloko niya, kundi marami pang ibang babaeng estudyante. Hindi nag-aalala ang presidente at nag-isip siya na pagkatapos ng ilang oras, ang lahat ay magiging maayos. Biglang naalala ng vice presidente ang isang kakaibang bagay. Ipinakita niya sa presidente ang mensahe ng pagbabanta. Sa simula, inakala ng vice presidente na spam message ito, ngunit ngayon, mukhang hindi ito simple. Ngayon, may music class ang klase, maliban sa isang babaeng estudyante na nakatuon sa pakikinig at pag-unawa sa kanta. At ang iba pa ay natutulog. Nagpupursigi ang babaeng estudyante na ito dahil may gusto siya sa guro ng musika. Inanunsyo ng guro sa mga estudyante na ang huling pagsusulit ay sa kanta na ito at pagkatapos ay pinatapos na ang klase. Sobrang nag-aalala ang lahat, babagsak na naman kami sa music class. Naalala nila na halos lahat ng klase ay hindi pumasa noong nakaraang semester. Ang mga klase ay pinapaalis ng guro pagkatapos lang kumanta ng isang linya. Si Go-hee naman, pagkabukas pa lang ng kanyang bibig, natawa ang buong klase. Gayunpaman, may isang babaeng estudyante na nakapasa sa kahilingan ng guro, si Mina. Mayroon siyang napakagandang boses at pinuri pa siya ng guro. Pagkatapos ng klase, naglinis si Go-hee nang biglang lumapit si Mina upang makipag-usap. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman ni Go-hee na mayroon ng boyfriend si Mina. At ang kanyang boyfriend ay mahilig kumain ng manok sa kainan ni Go-hee. Ngunit bakit hindi pa kita nakikita sa tindahan? Lumalabas na ang kanyang boyfriend ay madalas bumili ng fried chicken at dalhin ito sa bahay para kay Mina. Inanyayahan ni Go-hee si Mina na bumisita tindahan minsan. Pagkatapos maglinis ng silid-aralan, nagpatuloy silang dalawa sa basketball court para mag-usap pa. Ngayon lang nalaman ni Go-hee na ang boyfriend ni Mina ay mas matanda sa kanila. Gusto ni Mina na itago ni Go-hee ang sikreto at hindi rin naman pala siya isang tsismosa. Pag-uwi ni Go-hee sa kanilang manukan, nakita niya ang guro ng musika na bumibili ng manok. Nang malaman ng kanyang mga magulang na guro siya ni Go-hee, nagbigay sila ng libreng karagdagang manok. Ngunit ang guro ay isang tuwid na tao at hindi tumatanggap ng mga suhol, malaki man o maliit. Nakipagkita ang guro kay Go-hee sa paaralan at umalis. Pinuri ng nanay ni Go-hee ang guro dahil sa kanyang kagwapuhan at sinabi ni Go-hee na paborito niya si tatay. Hindi ba si tatay ang tipo mo, nanay? Umiting pilit ang nanay ni Go-hee. Si tatay ay tipo ko, maliban sa kanyang mukha. Pagkatapos, nag-deliver si Go-hee ng fried chicken at nakita si Mina na nakikipaglandyan sa isang lalaki. Ang lalaki ay may hawak na bag ng manok at mukhang kamukha ng guro ng musika. Hindi kaya nagde-date sila? Kinabukasan, nagkita si Go-hee at Jae-hyun bus. Kailangang tumakbo si Go-hee para mahabol ang bus. Pagkatapos, sumakay din si Jae-hyun sa bus na iyon. Ngunit ngayon ay siksik ang bus, kaya bilumap si Jae-hyun kay Go-hee upang protektahan ang mula sa mga tao. Naramdaman ni Go-hee na protado siya at napakasaya. Nagkataon na nakita ni Go-hee si Mina na bumaba mula sa kotse ng isang lalaki. Ang daan na ito ay hindi malayo sa paaralan, kaya bakit hindi siya inihatid mismo sa paaralan? Mas lalo pang naging sigurado si Go-hee na may tinatagong sikreto si Mina. Base sa mga sinabi ni Mina at sa nakita ni Go-hee kagabi, hinuha niya na nagde-date si Mina at ang guro ng musika. Mas naging sigurado si Go-hee, ngunit kailangan niya pa rin ng isang eksaktong sagot. Kaya nagpunta siya sa Instagram ni Mina at sa wakas, nagawa niyang magbigay ng konklusyon. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinuha at nagdesisyon si Go-hee na hindi ibunyag ito kaninuman dahil ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng iba. Sa klase, nagtinginan pa rin ang guro at si Mina at tahimik na pinagpalala ni Go-hee ang kanilang kaligayahan. Gayunpaman, biglang dumating ang mga problema. Nakagap ang lahat ng balita na ikakasal na ang guro ng mga at namimigay ng imbitasyon sa opisina. Hindi makapaniwala si Mina sa narinig niya. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang guro ng musika. Mabilis din siyang sinundan ni Go-hee. Sa harap ng maraming kaklase, tinanong ni Mina ang bro, "Bak mo ako niloko? Nagde-date tayo at magkasama tayo bilang mga magkasintahan. Lahat ba ay kasinungalingan?" Gusto ng guro na dalhin si Mina sa ibang lugar para mag-usap, ngunit hindi na siya makatayo. Umiyak si Mina habang nakaupo sa sahig. Naramdaman ni Go-hee na talagang kawawa si Mina at sobrang nakakainis ang guro. Nagsimulang magbulungan ang buong klase.
Tungkol sa isyu ni Mina at ng guro ng musika, hindi kailanman nagpakita ng kahinaan si Mina sa harap ng iba, ngunit yung umiiyak siya ng ganoon kalakas, makikita kung gaano siya nasasaktan. Naalala ng isang babaeng estudyante na nakita niya ang phone case ng guro ng musika, at ito ay kapareho ng kay Mina, ngunit paano kung unilateral na ibinigay lang ni Mina sa guro? Hindi tayo pwedeng makinig lang sa isang panig. Biglang pumasok si Mina, at inilabas niya ang mga larawan niya, kasama ang guro. Kahit na hindi malinaw ang mukha, hulaan na ng lahat. Gusto ni Mina na patunayan na totoo ang kanilang pagdidate ng guro. Nang makita si Mina na patuloy na umiiyak, tumigil ang lahat sa pag-uusap. Sa gabi, nagkasakit si Mina, kaya dinala siya ni Gohee at Dookhee sa kanyang apartment. Nagtaka ang gwardiya kung bakit hindi umuwi si Mina kasama ang guro ngayon. Naging kahinahinala si Gohee, hindi kaya magkasama silang nakatira. Ayaw ni Mina na pag-usapan ito, kaya humingi ng paumanhin si Gohee at Dookhee na dalhin siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos, umuwi si Gohee manukan, patuloy na iniisip ang tungkol kay Mina. Nagkataon na nakilala ng tatay ni Gohee ang babae sa larawan. Nagtaka si Gohee, pero hindi naman siya pumunta sa tindahan. Nagsimulang magkwento ang tatay ni Gohee. Isang araw ay nag-deliver siya ng fried chicken sa apartment at aksidenteng sumakit ang kanyang tiyan. Lumabas ang guro ng musika para kunin ang manok at humingi ng permiso ang tatay ni Gohee na gamitin ang banyo. Matapos, pauwi na siya nang makita niya si Mina na tumatakbo papunta sa kwarto ng guro ng musika. Labis na nag-aalala si Gohee at lalo pa siyang naging sigurado sa kanyang hinuha na magkasama silang nakatira. Kinabukasan, naging maingay muli ang buong klase nang ibinahagi ni Mina ang kanyang kwento sa guro online. Ang kwento ay napaka-emosyonal at nakakaintriga, ngunit sa mas malalim na pagtingin, parang ginagamit lang ng guro ang katawan ni Mina. Pagkatapos basahin ng mga estudyante, nagsimula silang manindig ang balahibo. Sa music class, ang mga estudyante ay nagsulat sa pisara na tinutulig sa ang guro bilang isang masamang tao na nililinlang ang mga inosenteng babae. Naghagis pa ang mga estudyante ng papel sa guro. Ano ang karapatan mo na turuan kami? Si Mina ay hindi pa rin nagpakita ng anumang reaksyon at hindi rin alam ng guro kung paano magpaliwanag. Pagkatapos ng klase, nag-iisa si Gohee sa silid-aralan. Gusto niyang gamitin ang revenge diary sa guro ng musika. Ngunit dahil marami siyang pagdududa, nagdesisyon si Gohee na maghintay muna ng ilang oras. Sa hapon, nag-aral si Gohee sa bahay ni Dookhee. Nagkataon na ang kanyang guro ay pinagsama siya sa grupo kasama si Gaon at Nahon. Ang pak ng kanilang grupo ay pananaliksik sa mga nobela. Nakakita lang sila ng mga lumang at boring na nobela, kaya naramdaman nila na mahirap ang paksa na ito. Nagdala ang nanay ni Dookhee ng pagkain sa lahat. Nang makita niya na naguguluhan sila, nagbigay siya ng suhestyon, ang daming magagandang nobela online at araw-araw akong nagbabasa. Nagsimulang maghanap ang apat. Nakahanap sila ng isang kawili-wiling nobela ng pag-ibig. Ngunit pagkatapos basahin ang unang 2 pahina, aksidenteng napansin ni Nahon ang mga detalye sa nobelang ito. Ito ay kahawig ng kwento na inilagay ni Mina sa internet. Baka nagsisinungaling si Mina. Nagdesisyon si Gohee at Dookhee na hanapin si Mina para makakuha ng malinaw na paliwanag. Nakita nila si Mina sa parke at nahirapan si Gohee na magsalita. Kaya ipinakita ni Dookhee ang nobelang nahanap nila online. Ang kwento mo ba ay batay dito? Nagpapakita si Mina ng awa, hindi siya sumagot tanong ni Dookhee at iginiit lamang na ang kanyang love at ang guro ng musika ay totoo. Hiling ni Mina kay Dookhee at Gohee na huwag magduda dahil sisaktan nila ang kanyang puso. Pagkatapos, umuwi si Mina sa kanyang apartment. Nag-isip-sip sina Gohee at Dookhee na baka totoo ang kwento na ibinahagi ni Mina. Baka ginaya lang ng guro ng musika ang nobela habang nagde-date sila ni Mina. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Gohee. Bakit parehong-pareho ang bawat detalye? Kinabukasan, pumunta si Gohee sa paaralan at narinig ng buong klase ang nakakagulat na balita. Tinawag ng paaralan sina Mina at ang guro para sa pahayag. Iginiit ni Mina na nagde-date sila ng guro at madalas silang magkasama sa kwarto ng guro. Nagbigay si Mina ng mga ebidensya tulad ng mga magkapares na bagay nila ng guro. Sinabi pa ni Mina na buntis siya, ngunit mariing itinanggi ng guro ang relasyon nila ni Mina. Hindi nagbigay ang guro ng anuman kay Mina, sinadya lang niyang bumili ng katulad na bagay sa kanya. Dahil magkasama sila sa iisang apartment, pinapasakay siya ng guro sa kotse papunta sa paaralan bilang pasasalamat. Madalas magdala si Mina ng homemade na cake para sa kanya, ngunit hinayaan lang siya ng guro na umayo sa las ng pinto at hindi siya kailanman inanyayahan sa loob ng kwarto. Tungkol naman sa pagbubuntis, walang alam ang guro. Dahil magkaiba ang kanilang kwento, nagdesisyon ang paaralan na mag-istiga pa. Pagkatapos, bumalik si Mina sa silid-aralan. Nang makita niyang nagbubulungan pa rin ang lahat, binuksan niya ang pinto at pumasok. Agad na tumahimik ang buong klase. Hindi alam ni Dookhee kung ano ang mangyayari kay Mina, ngunit ang pinakamahalagang gawin ngayon ay mabilis na alamin ang katotohanan. Nabatid lamang ni Gohee na nagsisinungaling si Mina. Upang matapos na ang lahat, nagdesisyon si Gohee na isulat ang pangalan ni Mina sa bench diary, hindi para maghiganti, kundi para hindi na siya lumayo pa sa katotohanan. Nagsimula na ang susunod na klase. Si Gaon ang kinatawa ng grupo na nag-analisa ng nobela. Napansin ng lahat na ang bawat salita sa nobela ay kahawig ng kwento ni Mina. Pagkatapos ng klase, ang lahat ay tumitingin kay Mina at nagbubulungan. Tumayo siya at iginiit na hindi siya nagsisinungaling. Bigla siyang sumakit ang tiyan at bumagsak sa sahig. Agad siyang dinala ng guro sa doktor. Hindi pala siya buntis, kundi nag-imagine lang siya na buntis siya. Si Mina ay may malubhang psychological disease.
Iminungkahi ng doktor mag-leave absence si Mina sa paaralan para magpagamot. Hindi matanggap ni Mina ang katotohanan at umiyak siya. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagbigay ang guro ng leksyon sa buong klase. Ito ay isang imaginary phenomenon. Dahil masyadong gumagamit ang mga estudyante ngayong internet, halos nalulunod na sila sa buhay doon at hindi na makalabas. Pinayuhan ng guro ang mga estudyante na bawasan ang paggamit ng kanilang mga telepono bago ito kunin. Ngunit pagkaalis ng guro, agad na bumalik ang mga estudyante sa kanilang mga telepono. Pinag-uusapan nila ang mga larawan sa Instagram ni Mina. Lumalabas na hindi pala siya kasama ng guro sa mga larawan, kundi in-edit lang niya ang mga to. Pagkatapos ng klase, dinalaw ni Go-hee si Mina. Nag-i-imagine pa rin siya sa guro at hindi maganda ang kanyang kalagayan. Naramdaman ni Go-hee na talagang kawawa si Mina. Ang pagmamahal ng sobra ay nagiging sanhi ng pagkawala sa sarili. Mula noon, hindi na pumasok si Mina, nawala na rin ang kanyang Instagram at bumalik sa normal ang guro ng musika. Ngunit hindi na siya umingiti ng madalas tulad ng dati. Sa weekend, natutunan ni Go-hee kung paano mag-makeup online para sa kanyang date kay Jaehyun. Pagkatapos, pumunta si Go-hee sa meeting place at nakita si Jaehyun na nakikinig ng musika. Gusto niyang sorpresahin si Jaehyun, ngunit aksidenteng natamaan siya sa ulo. Agad naakap ni Jaehyun si Go-hee at humingi ng tawad. Ganito, 1,000 pagkakamali ay pwedeng patawarin. Inimbitahan ni Jaehyun si Go-hee na kumain. Sa kainan, nakita ng 2 babaeng estudyante si Jaehyun at agad na nagustuhan siya, ngunit hindi sila naglakas loob na humingi ng numero niya dahil alam nilang hindi sila mailaban kay Jaehyun. Nang dinalhan ni Jaehyun ng pagkain si Go-hee, nagtaka ang 2 babaeng estudyante. Siya ba talaga ang girlfriend niya? Naramdaman ni Go-hee na nahihiya siya, kaya sinikap ni Jaehyun na ipakita ang kanyang pag-aari. Kumuha siya ng pagkain para kay Go-hee at pagkatapos ay pinunasan pa niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Ang mga kilos na ito ay napaka-sweet at nagdulot ng inggit sa 2 babaeng estudyante sa kabilang lamesa. Naging mas kumpiyansa si Go-hee sa sarili. Pagkatapos nilang kumain, naglakad-lakad silang dalawa. Tinutukan nila ang lahat ng mga laro sa kalye at pagkatapos ay nagpakuha ng souvenir photos. Nagde-date si Go-hee at Jaehyun, ngunit ang mga single ang kinikilig, samantalang sila ang masaya. Binili niya ito para kay Go-hee. Ngunit naramdaman ni Go-hee na masyadong mahal, kaya nagpanggap siya na hindi niya ito gusto. Ang bawat masayang sandali ay may katapusan. Inihatid ni Jaehyun si Go-hee pauwi. Hindi sila maghiwalay. Aksidenteng nakita ito ng nanay ni Go-hee. Nagbigay siya ng senyas kay Go-hee na papasukin Jaehyun sa tindahan para mag-usap. Ang nanay ni Go-hee ay mas gusto si Jaehyun kaysa sa kanyang anak na babae. Pagkatapos niyang tanungin ang tungkol sa pamilya at edukasyon, binigyan niya si Jaehyun ng 1-0 paghahati 1-0 na marka. Ngunit bakit mo minahal ang bobong anak ko? Umiti lang si Jaehyun ng pilit. Nahiya si Go-hee, kaya kiagad niyang hinila si Jaehyun para umalis. Sinamahan niya si Jaehyun pauwi. Ngunit naramdaman ni Jaehyun na may nakalimutan siya. Lumalabas na nakalimutan niyang mag-heart. Namula siya at tumakbo palayo. Si Go-hee ay hindi rin gaanong nahihiya. Pagkatapos, pumasok si Go-hee sa loob at sinaway ang kanyang nanay. Bakit mo sinabi kay Jaehyun ang mga ganoong salita? Gusto lang niya na maging maayos ang kanyang anak na babae para makita kung seryoso ba talaga si Jaehyun. Dahil gusto na ng nanay ni Go-hee ang manugang na ito. Kailangan siyang ingatan ni Go-hee. Sa hapon, may date si Go-hee at Duk-hee sa isang idolo. Dinala nila si Jaehyun at ang kanyang matalik na kaibigan para maging masaya. Nakipagkamay ang idolo kay Jaehyun bilang pagbati. Ngunit bakit masyadong malakas ang kanyang pagkakamay? Nalaman ni Jaehyun na nakaharap niya ang kanyang kalaban. Hindi bitawan ng idolo ang kamay ni Jihoon hanggang sa tinawag siya ng manager para pumasok. Pinuri ng lahat ang idolo na gwapo, pero para Go-hee, si Jihoon pa rin ang pinakagwapo. Masayang-masaya si Jihoon nang biglang tanungin siya ng manager, "Model ka ba?" Hindi nakadalo ang kanilang pangunahing modelo, kaya hiniling ng manager kay Jihoon na palitan ito na may bayad. Kailangan ni Jihoon ng pera para makabili ng pulseras para kay Go-hee, kaya agad siyang pumayag. Hiniling din ng manager kina Go-hee at sa 2 pa nilang kasama na makisali sa shoot para kumpleto sila, at Jihoon lang ang kailangang lagyan ng makeup. Naghihintay ba nang biglang dumating ang presidente kasama si Nahoon? Hindi inaasahan na ang presidente ang nagpondo sa konsepto ngayon at siya rin ang female lead. Inanyayahan ng presidente si Jihoon na lumabas, pero sinabi ni Jihoon na abala siya at nahiya si Duk-hee para sa presidente. Talagang makapal ang mukha niya, pero para sa matalik na kaibigan ni Jihoon, hindi naman masama ang presidente. Mukha siyang maganda, ngunit walang pakialam si Go-hee, basta't hindi interesado si Jihoon sa kanya, ayos lang. Pagkatapos nito, sinimulan nilang lahat ang photoshoot at gustong ipagyabang ng presidente na siya ang investor, kaya patuloy siyang nagbibigay ng mga hindi makatwid na hiling at kinailangan nilang kunan ng ilang beses bago siya nasiyahan. Pagkatapos, pagod na sila habang masayang umalis ang presidente. Ngayon, nagpaalam na rin ang idolo kay Go-hee at maaga siyang umalis dahil may mahalaga siyang kailangan at sinabi sa kanila na magsaya. Bago umalis ang idolo, hindi niya nakalimutang sulyapan si Jihoon at hindi naman natakot si Jihoon. Pagkatapos, lumabas ang grupo ni Go-hee at nakita ang presidente na binubuli si Nahoon na may nawalang gamit. Ngunit sinisi niya si Nahoon at itusang hanato para sa kanya. Umuwi si Nahoon na sama ng loob at naisip ng grupo ni Go-hee na masyadong masama ang presidente. Gustong imbitahan ng presidente si Jihoon na sumabay sa kanya sa kotse. Ngunit direktang tumanggi si Jihoon at nagpanggap siyang relax. Next time na lang, sabi niya. Nang makasakay sa kotse, saka lang pansin ng presidente na nahulog sa kotse ang nawala niyang gamit. Hindi na niya sinabihan pa si Nahoon at ipinatong ang kanyang mga paa sa ulo ng driver at inutusang umalis na.
Kahit na noon ang pag-ugali ng presidente, hindi naglakas loob na magsalita ang driver. Sa kabilang dako, nag-uusap ang grupo ni Gohee tungkol sa presidente at narinig nilang sinasabi ng lahat na napaka-arugante niya. Totoo nga nang makita nila siya ngayon, kaya mas mabuting iwasan siya. Si Ji-hoon ang pinaka-nakakabahala dahil mukhang gusto na siya ng presidente. Tinanong ni Ji-hoon si Duk-hee kung paano ito sosolusyonan, ngunit pinayuhan siya ni Duk-hee na tanungin si Gohee. Walang magagawa si Gohee tungkol dito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lumapit si Ji-hoon kay Gohee at sinabing, may photoshoot ako ngayon kaya hindi kita maihatid pa uwi. Inimbitahan si Ji-hoon ng manager para maging modelo. Hindi masaya si Gohee sa loob niya, ngunit dahil trabaho ito, hinayaan na lang ni Gohee na umalis si Ji-hoon. Malungkot na tumingin si Gohee sa labas ng bintana at nakita niya si Ji-hoon kasama ang presidente. Lalo siyang nag-alala. Lumapit si Gaun para paalalahanan si Gohee na kung wala siyang gagawin, maaagaw sa kanya si Ji-hoon. Napaisip si Gohee. Pag-uwi, naghintay si Gohee ng text mula kay Ji-hoon. Ngunit ang natanggap niya ay text mula kay kuya. Binili niya si Gohee ng wallet, ngunit kakaiba ang amoy nito at nalaman niyang gawa pala ito sa tissue paper. Nagalit si Gohee at gustong maghiganti kay kuya, ngunit hindi gumana ang revenge notebook. Kinabukasan, pagdating ni Gohee sa klase, napalibutan si Ji-hoon ng mga babaeng estudyante. Ngayon ay sikat na siyang modelo at lalo pang naramdaman ni Gohee na hindi siya karapat-dapat kay Ji-hoon. Pagkatapos ng klase, naghihintay ang mga babaeng estudyante kay Ji-hoon sa gate ng paaralan. Dahil sa takot na magkaroon ng gulo si Gohee at ang kanyang mga kaibigan, iminungkahi ni Ji-hoon na maghiwa-hiwalay sila. Pupunta siyang mag-isa para akitin ang mga babaeng estudyante at nang makita nila si Ji-hoon, agad silang tumakbo papalapit. Biglang may kasing humarang sa kanilang daan at pinayuhan ng presidente si Ji-hoon na siya na lang ang maghatid dito. Dinala ng presidente Ji-hoon na isang coffee at dumiretso si Ji-hoon sa punto. Huwag na kayong lumapit sa akin mula ngayon, hindi ko kayo gusto. Galit na galit ang presidente at gusto niyang malaman ang dahilan. Matapat si Ji-hoon at sinabi niya na pangit kayo. Pangit ang mukha ninyo at pati na rin ang ugali. Kung pangit man ang mukha pero maganda ang ugali, matatanggap ko pa, sabi ni Ji-hoon. Nagpaalam na umalis si Ji-hoon at nagalit ang presidente. Sumumpa siya naluluhod si Ji-hoon para humingi ng tawad. Kinagabihan, nagbabasa ng libro si Gohee nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Duk-hee. Sinabi niya kay Gohee na tingnan agad ang balita online at nakakagulat na tungkol ito sa iskandalo ni Ji-hoon. May nagbunyag na noong high school, si Ji-hoon ay isang masamang estudyante at mailitrato pa siya na naninigarilyo. Hindi makapaniwala si Gohee sa balita. Kinabukasan, papunta si Gohee sa paaralan nang bigla siyang hinarang ng isang reporter na gustong magtanong tungkol kay Ji-hoon. Agad siyang tumanggi, wala po akong alam. Nakita ito ni Nahon, kaya lumapit siya at nagsimulang makipag-usap sa reporter. Hayaan niyo po akong ikwento sa inyo ang tungkol kay Ji-hoon. Sa loob ng klase, pinag-uusapan din ng mga estudyante ang iskandalo. Hindi pumasok sa klase si Ji-hoon ngayon dahil sa sobrang pressure at nang makita ng matalik niyang kaibigan na nagbubulungan ang mga kaklase, galit siyang hinampas ang mesa. Kapag may nagsalita pa, lagot kayo. Pagkatapos ay umalis siya. Hinabol siya ni Gohee at Duk-hee at pumunta silang tatlo sa gymnasium. Gustong malaman ni Gohee kung kamusta na si Ji-hoon. Hindi lang pinag-uusapan si Ji-hoon ng mga tao, kailangan pa niyang bayaran ang break ng kontrata sa advertising company, sabi ng kaibigan ni Ji-hoon. Ngayon ay nasa ilalim siya ng matinding pressure na tulungan si Ji-hoon. Iminungkahi ni Gohee na hanapin ang taong nagpakalat ng chismis, pero saan tayo magsisimula? Biglang naalala ng matalik na kaibigan ni Ji-hoon na nakita niya ang litrato ni Ji-hoon na naninigarilyo. Nagsimula siyang mag-scroll sa Instagram at nalaman niyang hindi pala sigarilyo, kundi lollipop ang hawak nito. Sinadyang i-crop ng taong nagpakalat ng chismis ang litrato at siniraan ang reputasyon ni Ji-hoon. Kapag nahanap siya, kailangan siyang kasuhan. Magkasamang bumalik sa klase ang tatlo. Pagdaan nila sa computer room, hindi sinasadyang nakita nila si Nahon na tumatakbo palabas. Mukhang may ginawa siyang masama. Agad na naunawaan ito ng matalik na kaibigan ni Ji-hoon. Pumasok siya sa computer room at tinanong ang mga estudyante roon kung anong computer ang ginamit ng babae. Pagkatapos, gumamit ang matalik na kaibigan ni Ji-hoon ng ilang tricks at nalaman niyang si Nahon ang nag-post ng mga malisyosong komento. Galit na pumunta si Gohee para hanapin si Nahon at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ayaw magpaliwanag ni Nahon kaya binantaan siya ni Gohee na kakasuhan. Naging mayabang si Nahon at sinbing kahit pakasuhan siya ni Gohee, wala itong magagawa sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Nahon at umalis at sa sandaling iyon, gumana muli ang revenge notebook. Gustong pagbaril ni Gohee si Nahon, ngunit naisip niya na dahil gaon kakapal ang mukha ni Nahon, malamang ay mayroon siyang kakampi. Iyon ang totoong target na kailangan hanapin ni Gohee. Sa hapot, nasa bahay si Gohee at nanonood ng TV si kuya nagla siyang nakakita ng nakakagulat balita. Tinanong ng reporter ang isang babaeng estudyante sa paaralan at inilantad niya ang mga masasamang bagay tungkol kay Nahon. Nakatakip ang mukha ng babaeng estudyante para makapagsinungaling siya ng walang makakaalam. Gayunpaman, agad na nakilala siya ni Gohee at siya ay si Nahon. Lalo pang lumalampas sa litasyon si Nahon at hindi na ito kinaya ni Gohee, kaya nagpasya siyang isulat ang pangalan ni Nahon sa revenge notebook.
Sa kabilang banda, nagla-livestream si Nahon para magturo ng makeup at patuloy na nagpapalakpakan ang kanyang mga tagahanga. Isa siyang babaeng may magandang mukha. Biglang nakatanggap si Nahon ng isang mensahe. Ikaw ay pinalad na maisulat sa revenge notebook sa pangalawang pagkakataon. Lubos siyang nag-alala. Nagpaalam siya na tatapusin niya na ang livestream at nagmamadali siyang tawagan ang tao sa likod niya. Natatakot si Nahon na mabunyag ang ginawa niyang paninira kay Jihoon at baka kasuhan siya. Pinakalma siya ng bilang panig, walang mangyayari sa iyo. Napanatag si Nahon at binaba ang tawag. Pagkatapos, sinimula ni Nahon na alisin ang kanyang makeup at nang makita ng kanyang mga tagahanga ang tunay niyang mukha, nag-ingay sila sa mga komento. Mayroong nagsabing hindi na siya ang kanilang idolo. Doon lang napagtanto ni Nahon na hindi pa pala naka-off ang live stream. Ngunit huli na ang nagpadala ng video ang revenge notebook Gohi. May kasama itabiso ng matagumpay na paghihinti. Naisip ni Gohi na nararapat lang kay Nahon ang nangyari. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jihoon na nag-aanyaya sa kanya sa parke. Agad siyang pumunta sa kinaroroonan ni Jihoon at pareho silang masaya pagkatapos ng mahabang panahon na hindi sila nagkita. Tinanong ni Gohi si Jihoon kung kumusta siya at sinabi ni Jihoon na ayos na ang lahat. Ang bilis kumalat ng balita, sabi niya. Nang malantad ang usapan ni Nahon sa kanyang live stream, naunawaan ng lahat na biktima lamang si Jihoon at tinulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Ngayon ay may regalo si Jihoon para kay Gohi dahil birthday niya ngayon. Hindi man lang naaalala ni Gohi ang sarili niyang kaarawan. Nasa loob nito ang kwintas na pinapangarap ni Gohi. Paano mo nalaman na gusto ko iyan? Kailangang maging maalam ang mga lalaki, sagot niya. Ngunit noong mga panahong iyon, hindi sapat ang pera ni Jihoon. Napagtanto ni Gohi na nagtrabaho si Jihoon bilang isang modelo para magkaroon ng pera na pambili ng regalo para sa kanya. Inanunsyo din ni Jihoon na titigil na siya sa pagmumodelo, nakakapagod maging sikat. Gusto ko lang makasama ka, Gohi. Namula ang mukha ni Gohi dahil sa hiya. Hiniling niya kay Jihoon na isuot ang kwintas para sa kanya. Bagay na bagay iyan sa iyo. Masayang masaya si Gohi at nagtitigan silang dalawa ng may pagmamahal at kulang na lang ay isang halik. Gustong-gusto ni Gohi, ngunit hindi maaaring siya ang unang gumawa ng hakbang. Biglang dumating ang mensahe mula kay Kuya at sinira ang sandali. Sinabi ni Kuya na umuwi na si Gohi at kung hindi, pupuntahan siya nilang dalawa ni tatay. Bakit ngayon pa? Ayaw umuwi ni Gohi. Ngunit napansin ni Jihoon na may problema si Gohi. Pinayuhan niya si Gohi na umuwi na para tingnan ang sitwasyon, hahatid kita. Kaya kailangan ni Gohi na bitawan ang romantikong gabi at umuwi. Pagdating sa bahay, nagpaalam na silang dalawa. May nakalimutang bagay si Jihoon, kaya hinalikan niya sa pisngi si Gohi bago siya umalis na panat ang loob. Masayang pumasok sa bahay si Gohi at mas masaya pa si Jihoon. Hindi sinasadyang nakita ng idolo ang eksenang ito at labis siyang nadismaya dahil huli na siya kay Jihoon. Sa loob ng bahay, naghihintay si Kuya kay Gohi. Halos lumabas na ako para hanapin ka, sabi niya. Nagalit si Gohi kay Kuya, bakit mo ako ginaganyan? Dahil gusto ka naming sorpresahin, sabi ng kuya niya. Dumating sina tatay at nanay na may dalang cake at kumakanta ng happy birthday kay Gohi at sinalubong ni Kuya ang kanyang munting princess. Masayang masaya si Gohi dahil ito ang unang beses na nag-celebrate ang kanyang pamilya ng kanyang kaarawan. Hindi niya makakalimutan ang kanyang ika-negatibo 57 na kaarawan. Pagkatapos ng party, pumunta si Gohi sa kanyang kwarto at niyakap ang poster ni Jihoon. Nalaman na siya pala ang kumuha ng poster sa labas ng tindahan ng damit. Naisip ni Gohi si Jihoon ang kanyang lucky charm. Mula nang dumating si Jihoon sa niya, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Gohi. Samantala, masayang umuuwi si Jihoon nang bigla siyang ng malakas na sigaw. Tumakbo siya patungo sa pinangganang tunog at nakita ang isang mag-asawa na nag-aaway. Bububugin na sana ng lalaki ang babae, ngunit hinarangan siya ni Jihoon. Nagkunwari ang lalaki na nadapa at nagdrama. Agad na inalalayan siya ng babae at may naririnig na ring sirena ng pulis. Doon lang napagtanto ni Jihoon na umaarte lang pala ang dalawa. Pagkatapos, inaresto si Jihoon para sa pananakip at nang marinig ng mga magulang niya ang balita, agad silang pumunta sa police station. Gusto ng mag-asawa na mag-settle at kailangan lang magbayad ng kompensasyon para matapos na ang lahat. Ngunit matigas na tumanggi si Jihoon, wala akong ginawang mali. Walang ebidensya ang mga pulis dahil walang kamera sa kalye, kaya hindi nila lumlungan si Jihoon. Walang nagawa ang mga magulang ni Jihoon, kundi sundin ang payo ng pulis at makipagkompromiso sa mag-asawa. Kahit na alam nila na inosente ang kanilang anak, hindi pumasok sa klase si Jihoon kinabukasan. Nag-alala si Gohi at tinanong ang matalik na kaibigan ni Jihoon, ngunit wala rin siyang alam. Biglang tumakbo ang isang babaeng estudyante at sinabing nasa police station si Jihoon at sinabi iyon ng presidente ng Hiva Club. Agad na pumunta si Gohi sa presidente para magtanong tungkol sa sitwasyon ni Jihoon. Ibinalita niya na nakalaya na si Jihoon at ikinuwento ang nangyari. Nagduda si Gohi, bakit alam na alam mo? Walang kahiya-hiya ang presidente at sinabing, dahil malawak ang koneksyon ng pamilya ko. Sinabi pa niya na matutulungan niya si Jihoon na makalaya sa kaso. Naisip ni Duk-hee na nagmamayabang lang ang presidente, kaya hinila niya si Gohi pabalik sa klase. Hindi rin naniniwala ang mga kaklase na maraha si Jihoon. Ngunit malinaw na ang balita online na nanakit si Jihoon ng tao. Pagkatapos ng klase, nagpunta ang grupo ni Gohi sa bahay ni Jihoon para magpaliwanag siya mismo. Pinapasok sila ni Jihoon sa bahay. Sinisi siya ni Gohi, bakit hindi mo sinabi sa amin na may nangyari pala? Ikinuwento ni Jihoon ang lahat. Nagalit ang kanyang mga kaibigan, bakit may mga ganoong tao sa mundo? Mas malala pa ang mag-asawa. Ayaw na nilang makipag-areglo at igigit nilang dalhin si Jihoon sa korte. Nagduda si Duk-hee, baka tumanggap sila ng pera mula sa ibang tao at ang target talaga ay si Jihoon. Agad na naisip ni Jihoon ang isang kaaway, ang presidente ng Hiva Club.
Hindi nangahas si Jihoon na sabihin ang kanyang hinala para hindi mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, pumunta si Duk-hee at Duk-hee sa ospital para makipag-usap sa mag-asam ng aabus. Naisip ni Duk-hee na dapat na lang si umalis dahil ano bang magagawa ng dalawang estudyante na tulad la. Gusto pa ring subukan ni Go-hee. Nakita nilang dalawa ang babae sa labas ng kwarto ng pasyente at sa loob, nakakomportable ng lalaki. Mayabang ang babae at agad na pinalaya sina Go-hee at Duk-hee. Agad na nagalit si Duk-hee. Nagnakaw na kayo, nagagalit pa kayo, sabi ni Duk-hee. Nagkunwari ang babae na hindi niya pinapansin ang mga bata at tinulak niya si Go-hee at ulis. Bigo na bumalik sa bahay si Go-hee at Duk-hee. Sinuri ng matalik na kaibigan ni Jihoon ang social media account ng babaeng nag-aabuso. Hindi sinasadyang nakita niya ang litrato ng babae na may hawak na di. Nalaman niyang empleyado siya ng kumpanya ng pamilya ng presidente ng HIVA. Sa wakas, nakumpirma ng grupo na ang nasa likod ng paninira kay Jihoon. Tamang-tama, dumating si Kuya. Nang makita niya ang mga bata na abala sa kanilang investigasyon, tinuruan niya sila ng isang trick. Sa pamamagitan lang ng pag-in at pag-improve sa kalinawan ng litrato, nakakuha sila ng ebidensya. Kilala ng babae ang presidente ng HIVA Club. Kinagabihan, nakipagkita si Go-hee kay Jihoon at sinabi sa kanya ang kanilang bagong natuklasan. Nahulaan na rin ni Jihoon kung sino ang nasa likod ng lahat. Dahil hindi lang siniraan ni presidente ng HIVA si Jihoon, kinansela rin niya ang order sa kumpanya ng tatay ni Jihoon na nagdulot ng maraming problema para dito. Sinisisi ni Jihoon ang sarili niya. Sinubukan ni Go-hee na bigyan siya ng lakas ng loob. Hindi mo kasalanan, matatapos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Naisip ni Go-hee, kapag may revenge notebook, magiging maayos din ang lahat. Sumaya rin si Jihoon. Biglang nakatanggap si Go-hee ng mensahe. Ang presidente ng HIVA ay gustong makipag-usap sa kanya para maghanap ng solusyon sa problema ni Jihoon. Kinabukasan, nakipagkita si Go-hee sa presidente at nag-alok siya ng deal. Kung hiwalayan ni Go-hee si Jihoon, tutulungan siya ng presidente na lutasin ang kanyang problema. Parang hinahampas at tinutulungan siya. Tinanong siya ni Go-hee, talagang mahal mo si Jihoon? Siyempre, gusto niyang kunin ang hindi niya makuha. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jihoon. Tumanggi siyang palitan si Go-hee at ipinaalala sa presidente, hindi kita mamahalin. Nangako si Jihoon na hindi niya hahayaan patuloy na gagalawin ng presidente si Go-hee. Pagkatapos nito, inalis ni Jihoon si Go-hee at galit na galit ang presidente. Hindi sadyang natuklasan niya na nahulog ang telepono ni Go-hee. Nang makita ng presidente ang mga masayang litrato ni Go-hee at Jihoon, galit na galit siyang binura lahat. Pagkatapos, dinala niya ang telepono ni Go-hee sa banyo at ibinabad sa tubig. Gusto ng presidente na magbayad sina Jihoon at Go-hee. Samantala, hinatid ni Jihoon si Go-hee pabalik sa klase. Nagtataka si Go-hee kung paano nalaman ni Jihoon na nakikipagkita siya sa presidente. Sinabi sa akin ni Gaon. Umiti si Go-hee at pinasalamatan si Gaon. Bumalik na ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ang problema ngayon ay kung paano sosolusyonan ang problema ni Jihoon. Pinatahimik ni Jihoon si Go-hee. Huwag kang mag-isip ng sobra. Kaya kong lutasin ang maliit na bagay na ito. Paano pa kita maipagtatanggol kung hindi? Naramdaman ni Go-hee na mayroon siyang matibay na sandalan at labis siyang natuwa. Ngunit gusto pa rin ni Go-hee na tulungan si Jihoon. Nagpasya siyang gamitin ang revenge notebook. Ngunit hindi niya mahanap ang kanyang telepono. Saan ko kaya ito nahulog? Pagkatapos, si Go-hee at Duk-hee ay nagtapon ng basura at hindi sinasadyang nalaglag ng driver ang kanyang walis. Kahit na alam ni Go-hee na nagmamaneho siya para sa presidente, tinulungan pa rin niya ang driver na pulutin ang walis. Lumapit ang presidente at hinarangan si Go-hee at ibinalik ang niyang telepono. Kahit nakaaway niya ito, nagpasalamat pa rin si Go-hee. Ngunit sinabi ng presidente kay Go-hee, nasira ko na ito. Lubos na nadismaya si Go-hee. Paano niya magagamit ang revenge notebook? Pagka-uwi, nalungkot si Go-hee. Sinubukan ni Kuya na biruin siya, ngunit hindi pa rin gumaan ang loob ni Go-hee. Naalala niya na isang technology genius si Kuya, kaya hiniling niya na ayusin ang telepono. Susubukan ko, sabi ni Kuya. Sinundo ng driver ang nanay ng presidente. Parehong mayabang ang mag-ina. Kahit na bahagyang nalay ang driver, sinuntok at sinipa siya ng nanay. Gayunpaman, kinailangan pa ring magtiis ng driver. Pagkatapos niyang ihatid ang amo niya sa kanyang client, naghintay siya sa kotse, nang hindi sinasadyang makita niya si Go-hee na nagde-deliver ng manok. Sa halip na ang driver ang masaktan, agad na nagtanong si Go-hee. Talaga namang napakabait mong bata. Ibinigay ng driver kay Go-hee ang isang eggs. Mayroon itong makakatulong kay Jihoon, sabi niya. Dahil palagi siyang kasama ng presidente, alam ng driver ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya. Nag-alala si Go-hee na baka matanggal sa trabaho ang driver ng pamilya ng presidente. Ayos lang ako, aalis din naman ako, sabi ng driver. Hindi ko na matiis ang pamilyang iyon. Taos pusong nagpasalamat si Go-hee sa driver. Kinabukasan, dinala ni Go-hee ang HSB sa paaralan para ipanood sa kanyang mga kaklase. Nakapaloob sa Gisco ang video ng presidente na sinusuhulan ang mag-asawa para si Jihoon. Naroon din pala siya malapit sa lugar ng insidente. Sa ebidensyang ito, mapapatunayan na inosente si Jihoon kahit na hindi sapat para suhan ang presidente. Ngunit kunto na ang lahat at marahil hindi na maglalakas loob ang presidente na dulot pa ng gulo. Pagkatapos, nag-date sina Jihoon at Go-hee. Gustong pasalamatan ni Jihoon si Go-hee sa lahat ng ginawa niya. Wala naman akong ginawa, sabi ni Go-hee. Ang kapitan mo at bigay inspeksyon sa driver. Ang pagiging mabait sa iba ay pagtulong din sa sarili. Ito ang dahilan bakit sabi ni Jihoon sa presidente na mas gugustuhin niyang mahalin ang tao, na pangit ang ngunit maganda ang ugali, kaysa sa isang tao, pangit ang pareho.
Hinalikan ni Ji-hoon sa pisngi si Go-hee at namula siya sa hiya. Sa kabilang banda, galit na galit ang presidente dahil tuluyan ng nabigo ang kanyang plano. Tumakbo siya na parang baliw sa paligid ng schoolyard para maglabas ng galit hanggang sa napagod siya at huminto para magpahinga. Sa kasamaang palad, nakita niya ang isang mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa harap niya. Lalo siyang naiinggit kina Go-hee at Ji-hoon. Hindi siya mapapakali kung walang gagawin, kaya kinagabihan, tinawagan niya si Go-hee para mag-deliver ng fried chicken sa kanyang review class. Gusto niyang gamitin ang pera para insultuhin si Go-hee. Sinubukan pa rin ni Go-hee na magtimpi, kinuha ang pera at umalis. Ngunit hindi ganoon kadali na bibitawan ng presidente si Go-hee. Nagreklamo siya na masyadong mantika ang fried chicken at ibinuhos ang lahat sa sahig at ininsulto pa ang pamilya ni Go-hee. Nanghihiyang siya sa hirap ng mga magulang niya, kaya yumuko siya para pulutin ang fried chicken, pero tinapakan ito ng presidente. Umabot sa limitasyon si Go-hee at ibinuhos ang galit niya sa presidente. Nagsabunutan sila at nagsampalan at sinubukang awatin sila ng mga kaklase. Ngunit hindi nila kaya nagpasya na lang silang i-videohan ito. Kinabukasan, pumasok si Go-hee sa paaralan na may pandaayos na nagpaalala sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka si Duk-hee, sino ba ang kinawayan mo? Hindi pa man siya nakapag-isip, dumating na ang ina at anak na presidente na may matapang na mukha. Sino ang nanakit sa anak ko kahapon? Akmang sasampalin na sana siya, ngunit agad na hinarangan ni Ji-hoon at tumakbo din ang guro para awatin sila. Kalmado lang kayo, ano ba ang problema? Gayunpaman, nagpatuloy sa pag-atake ang nanay ng presidente at sinabunutan pa ang guro. Pagkatapos, inimbitahan ang magkabilang panig sa guidance counselor na office para lutasin ang problema at dumating din ang nanay ni Go-hee. Sa simula, nag-aatubili pa siya dahil sa background ng pamilya ng kabilang panig. Ngunit biglang dumating si Han na may dalang ebidensya na ang presidente ang unang nagkamali. Agad na itinaas ni Nanay Go-hee ang kanyang ulo. Ngunit mayabang pa rin ang nanay at anak na presidente na sinasabing wala silang kasalanan. Kung walang kasalanan, sumugod ka rito, sabi ni Nanay Go-hee. Nag-away ang dalawang nanay at tinawag si Nanay Go-hee na number isa shitijin. Agad siyang namuno at pinilit ang kalaban na bumalik sa kanilang upuan. Humanga ang guro at nag-like. Dahil hindi sila nanalo, galit na sinabi ng mag-ina na hindi nila ito hahayaan. Kaya pala, siya pala ang nagbayad para ginawa niya. Sinampahan ng kaso ng paaralan ang nanay ng presidente para sa pang-aabso sa kapangyarihan at pananakit ng tao. Masayang-masaya ang pamilya ni Go-hee nang makita nila ang balita at nagpasalamat si Go-hee sa kanyang nanay sa palagi ang pagprotekta sa kanya. Ngayon, mas maayos na ang relasyon ng pamilya ni Go-hee kaysa dati at tinulungan din ni Kuya na ayusin ang telepono ni Go-hee. Gumagana pa rin ang revenge notebook API, ngunit ayaw na itong gamitin ni Go-hee. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nalaman ni Go-hee na dapat niyang lutasin ang sarili niyang mga problema at hindi dapat umasa sa iba. Nagpasya si Go-hee na burahin ang revenge notebook at bumalik sa normal na buhay ng isang high school student. Nagpatuloy ang magandang relasyon ni Go-hee at Ji-hoon. Isang araw nagtanong si Go-hee kay Ji-hoon, bakit mo ako gusto? Sabi ni Ji-hoon, kamukha mo si Mina. Medyo nasaktan si Go-hee dahil naisip niya na si Mina ang first love ni Ji-hoon at pumalit lang siya. Ngunit si Mina pala ay aso ni Ji-hoon na mahilig kumain ng marami at dumumi tulad ni Go-hee. Sa tuwing nakikita niya ang aso, ang unang naaalala niya ay si Go-hee. Kahit na inihambing siya sa aso, masayang-masaya pa rin si Go-hee. Maaari ba akong pumalit sa kanya para matulog sa tabi mo? Nagtawanan silang dalawa dahil mula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Ang pag-ibig sa high school ay ang pinakamagandang bagay na konektado sa kabataan ng bawat tao. Ngunit laging naaalala ng bawat isa, ang pag-ibig para sa babaeng iyon sa edad na 17 ay sana say manatiling buo at hindi magbago. Umaasa rin akong siya pa rin ang babaeng iyon at magkahawak kamay na maglalakad patungo sa altar. Ngunit ang buhay ay hindi laging tulad ng panaginip at nag-iiwan ito sa atin ng maraming pagsisisi. Hindi natin kayang makasama ang ating teenage sweetheart hanggang sa dulo ng kalsada. May pinagsisisihan ka ba? Magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga video. Dito na nagtatapos ang palabas ngayon.